Isipin mo na ikaw ay isang lalaki na ginugol ang buong buhay niya sa pag-angat sa iba. Ibinigay niya ang kanyang lakas, ang kanyang mga pagkakataon, lahat sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ngunit nang malapit na niyang maabot ang pinakamataas na tuktok ng kanyang buhay, ang siyam na empress na iyon na pinagsakripisyuhan niya ng lahat, ay nagsanib puwersa, pinagtaksilan siya, at hinayaang mamatay. Subalit, binigyan siya ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Hindi siya namatay. Bumalik siya sa nakaraan, at hindi lang siya, pati ang siyam na empress ay bumalik din dala ang lahat ng kanilang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa kaligtasan ang kwento. Sa pagkakataong ito, iisa lang ang tanong. Kung wala ang tulong ko, gaano kalayo ang mararating ninyong lahat? Sa unang kabanata, ipinakita sa atin ang eksena sa tuktok na matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng siyam na kalangitan. Luntiang kalikasan ang nakapalibot, nagniningning ang mga bundok, at lumulutang ang espiritual na enerhiya sa kalangitan, na nag-aangat sa lugar na ito sa ibang antas. Napakakalma at napakaganda ng kapaligiran na parang ang lupaing ito ay hindi kailanman para sa mga ordinaryong tao. Malapit sa malaking tarangkahan ng isang marangyang sekta na nakatayo sa tuktok na ito, isang matandang lalaki ang malakas na nag-anunsyo na ngayon ay papatunayan ng ating main life venerable ang kanyang dao at makakamit ang pagiging sage sa pamamagitan ng ascension. Ipinahayag niya na matapos makamit ang pagiging sage, makakamit niya ang kanyang karapat-dapat na posisyon sa loob ng siyam na kalangitan. Ito, sabi niya, ay hindi lamang isang biyaya para sa kanya, kundi para sa buong sekta at sa lahat ng mga tao nito. Nagpatuloy ang matanda na ngayon ay masasaksihan ninyo ang isang sandali na maaaring hindi na ninyo makita muli sa inyong buong buhay. Ito ay magiging isang napakalaking tagumpay at ang masaksihan ito gamit ang sarili ninyong mga mata ay ang inyong pinakamalaking kapalaran. Pagkatapos ay buong paggalang niyang ipinahayag na salubungin natin ang ating Heavenly Venerable Nine Life at simulan na ang tribulation. Pagkatapos niyang magsalita, dahan-dahang bumukas ang malaking tarangkahan ng sekta at lumabas ang ating isi kasama ang kanyang mga reyna. Ang kanyang lakad, ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang buong aura ay napakatatag at makapangyarihan na ang mga tao sa paligid ay otomatikong nanahimik. Sa totoo lang, sa unang tingin, hindi naman masama ang kanyang presensya. Sa halip, lumilikha ito ng ibang uri ng bigat. Ngunit ilang mga disipulo na nakatayo sa likuran, nang makita ang karangyaan ng isi, ay nagsimulang magbulungan ng mga bastos na komento sa isa't isa. Nang marinig ito, agad na naging istrikto ang mga elder sa malapit at galit silang pinagalitan, sinabihang itikom ang kanilang mga bibig at matutong gumalang sa kanilang mga nakatatanda. Malinaw na nagbabala ang mga elder na kung bahagyaman lang magbago ang isip ng lalaking ito, napakakilabot ng kanyang kapangyarihan na kaya niyang mag-isang lipulin ang kanilang buong angkan. Ipinaalala nila na noon ay mag-isa niyang nilabanan ang angkan ng Yao at nilipol pa nga niya ang buong demon dumain ng mag-isa. Nang marinig ito, namutla ang mga mukha ng mga disipulo at kumalat ang katahimikan sa lahat ng dako. Samantala, nagsimula na ng tuluyan ang tribulation. Dumadagundong ang kalangitan, kumikidlat, at ang buong lugar ay napuno ng enerhiya ng tribulation. Ang ating pangunahing tauhan, nang walang pag-aalinlangan, ay kumpiyansang naglakad diretsyo sa gitna ng tribulation, direktang hinahamon ito. Kahit isang saglit ay hindi siya nagpakita ng takot o pagdududa. Lahat ng nanonood ay natulala. Pagkatapos, bigla na lang, mula sa loob ng tribulation, isang matandang figura ang dahan-dahang lumitaw. Ang kanyang presensya pa lang ay nagpapabigat na sa kapaligiran. Nang makita ito, kahit ang Ensu ay bahagyang nagulat dahil bihirang masaksihan ang ganitong eksena. Isang babae ang nagsabi sa nanginginig na boses na ito si Heavenly Venerable Gujing, isa sa mga pinakamataas na ranggong tribulation na nabubuhay sa loob ng maraming siglo. Maraming tao ang natakot, ngunit naniniwala pa rin ang ilang mga elder na ang ating Nine Life Venerable ay hindi magagapi at walang tribulation na makakapigil sa kanya. Kalmado, tinanong ng AC si Gujing kung dapat na ba nilang simulan ang laban. Si Gujing, na may seryosong mukha, ay sumagot ng simulan. Nagsimula na ang laban. Napakalakas ng kanilang banggaan na maging ang espasyo ay nagsimulang mabaluktot. Umalinggaw ang mga pagsabog, kumislap ang mga ilaw, at parang ang langit mismo ay mabibiyak. Ngunit nakapagtataka, ang mga empress sa likod ng NC ay walang ipinapakitang pag-aalala. Normal lang ang kanilang mga ekspresyon. Sa halip, nagbulungan sila sa isa't isa na matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Ang kanilang mga salita ay walang takot kundi isang kakaibang kumpiyansa. Pagkatapos ay ginamit ni Gujing ang Tao of Time. Naging seryoso ang mga elder at ipinaliwanag na dahil sa teknik na ito, ang mga clone ni Gujing ay maglalakbay sa maraming timeline at hahabulin ang NC sa bawat isa. Kung magtagumpay si Gujing kahit sa isang timeline lang, ang tunay na katawan ng NC dito ay magtatamo ng nakamamatay na pinsala. Kumalat ang tensyon sa lahat ng dako. Nang makita ang galaw na ito, kakaibang nagbago ang mukha ng isang empress, at isang masamang aura ang tila tumatagas mula sa kanya na parabang hindi na maitago ang kanyang tunay na intensyon. Ngunit nanatiling kalmado ang NC at kaswal na sinabing kahanga-hanga nga ang galaw na ito.
Pagkatapos ay idinagdag niya na kailangan niyang humingi ng paumanhin dahil sa bawat timeline, siya ay palaging isang walang kapantay na nilalang. Ngunit ibinunyag ni Gujing na nawasak na niya ang NC sa lahat ng timeline. Tumatawa ng malamig, ininsulto niya ito sa pagpuri sa sarili at sinabing pinatay na niya ito sa bawat panahon. Nang marinig ito, pakiramdam ng Ensu ay parang tinamaan ang kanyang kaluluwa. Nanginginig ang kanyang katawan, nawawala ang kanyang lakas, at bumagsak siya sa lupa na may malubhang pinsala, nalilito kung paano ito nangyari. Ipinaliwanag ni Gujing na bagamat pambihira ang lakas ng Ensi, ang Yin Yang Dao Devouring Gu ay nakaugat na sa loob ng kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit napakadaling patayin siya ni Gujing sa bawat timeline. Biglang naintindihan ng Ensi ang katotohanan at dahan-dahang lumingon sa kanyang mga empress. Tinanong niya sa mabigat na boses, huwag mong sabihing wala kayong alam tungkol dito. Ngunit ang tanawin sa kanyang harapan ay nakakakilabot. Lahat ng empress ay humagalpak ng tawa na parabang isang biro ang kanyang paghihirap. Nalaman na ang guna ito ay walang anyo at maaari lamang itanim sa pamamagitan ng Yin Yang Union. Malamig na sinabi ni Gujing na malinaw na ang resulta mula pa sa simula. Alam niyang pinahahalagahan ng husto ng NC ang katapatan at damdamin at ang mismong mga babaeng minahal niya ang nagtaksil sa kanya. Isang empress ang malakas na tumawa at sinabing walang pag-ibig kailanman. Nabuhay lang sila sa takot dahil sa kanyang kapangyarihan at gusto nilang makalaya. Isa pa ang nagpaalala sa kanya tungkol kay Feng Wuxi at sinabing sana ay namuhay siya ng normal at masaya kung hindi dahil sa kanya. Ganap na nagbago ang kapaligiran. Inactivate ng mga empress ang kanilang mga kapangyarihan para patayin siya, binabaluktot ang lahat ng katotohanan para palabasin na sila ang biktima at siya ang demonyo. Nawasak ang isip ng NC. Galit at sakit ang nag-aalab sa kanyang mga mata. Umuwal siya na kung wala siya, wala sa kanila ang makakaabot man lang sa titulong empress. Trinato niya sila na mas mataas pa sa mga tao, hindi kailanman inakala ang ganitong pagtataksil. Habang naghahanda siyang atakihin sila, tinira siya ni Gujing mula sa likuran. Umungol ang NC na kung kailangan niyang mamatay, isasama niya silang lahat. Nataranta ang mga empress, sumisigaw na pinasasabog niya ang kanyang cultivation base at papatayin ang lahat. Malamig na nanood si Gujing at sinabing ang pagkatalo sa kanya, habang may lason ay isang tagumpay na walang karangalan. Marahil ay karapat-dapat siya ng isa pang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang time whirlpool at hinila ang NC at lahat ng 8 empress sa loob, nakangiting sinabi na dapat silang sabay-sabay na pumunta sa susunod na round. Pagkatapos ay pinakawalan ni Gujing ang time and space reversal technique, ipinadala ang mga kaluluwa ng NC at ng 8 empress 50 taon sa nakaraan. Lumipat ang eksena sa nakaraan. Ang NC, si Lewis, ay lumingon-lingon sa gulat. Lahat ay pamilyar ngunit iba. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang unang empress, si Chuling, na sa hinaharap ay magiging Sword Maiden ng 9 Heavens, ngunit ngayon ay isa lamang hamak na katulong. Nahihilo ang kanyang ulo mula sa pagbabalik. Nang makita ang NC, sumigaw siya sa takot, tinawag siyang Devil Master, at nagtataka kung bumalik na ba siya sa nakaraan. Bahagyang ngumiti si Lewis na pagtantong bumalik din siya na may mga alaala. Pinasalamatan niya si Gujing sa kanyang puso para sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay kalmado niyang hinubad ang kanyang medyas. Nalilito ang Sword Maiden. Inilahad ni Lewis ang kanyang mga paa at kaswal na sinabi, hugasan mo ang mga paa ko. Natigilan siya ngunit tahimik na sinimulang hugasan ang mga ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Iniisip ni Lewis na kaya niya itong patayin ngayon, ngunit hindi ang kamatayan ang pinakamalupit na parusa. Hahayaan niya itong mabuhay para maranasan niya ang sukdulang paghihirap ng isang buhay na wala siya. Kalmado niyang sinabi sa kanya na walang anuman dito ang panaginip. Tunay na silang nakabalik sa nakaraan. Nagulat siya at nagtanong, lahat tayo. Pinutol siya ni Lewis, at sinabing totoo ang lahat. Ibinalik sila ng teknike ni Gujing, at naaalala niya ang bawat salitang sinabi nito noong araw na iyon. Nananatili pa rin ang kanyang kayabangan at nagtanong siya, o ano ngayon? Ngumiti si Lewis na may masamang kislap sa mata at nagsabi ng isang salita, tama na. Pagkatapos ay idineklara niya, gusto mo ng kalayaan, hindi ba? Mula sa sandaling ito, malaya ka na. Tumayo si Lewis at binuksan ang isang drawer na malapit. Mula sa loob, kumuha siya ng isang token at ipinakita sa Sword Maiden, sinabing, tingnan mo itong mabuti. Ano yan? Sumagot ang Sword Maiden na may bahagyang pag-aalinlangan. Ito ang life tablet ko. Sa sumunod na sandali, walang anumang ekspresyon si Lewis na sinunog ang life tablet doon mismo. Sa isang maikling kislap ng apoy, naging abo ang tablet. Sabi ni Lewis sa isang malamig na tono, ayan na. Sinunog ko na ang contract tablet. Mula ngayon, tuluyan ka ng malaya. Kahit kailan mo gusto, maaari kang bumalik sa iyong tunay na Sword Manor. Nang makita ito, nabigla ang Sword Maiden, ngunit pinakalma pa rin niya ang kanyang sarili at nagsalita sa diretsong tono. Lois, mayroon kang siyam na buhay sa iyong unang buhay. Bakit mo piniling sirain ang iyong sarili? Ngunit ayaw na ni Lewis na magkaroon pa ng anumang ugnayan sa kanya. Tumigas ang kanyang mukha. Humarap siya sa kanya ng galit at sinabing, huwag kang makialam at umalis ka na rito.
Nang marinig ito, nagsimula na ring umalis ang Sword Maiden nang hindi humihinto. Habang naglalakad palayo, sinabi niya sa malamig na boses, "Sige. Ngayong lahat tayo ay muling isinilang. Isinusumpa ko na sa pagkakataong ito ay bibigyan kita ng isang tunay na kahabag-habag na katapusan." Habang naglalakad, iniisip niya sa sarili, "Lois, taglay ko ang isang likas na katawan ng espada. Kung hindi ito nangyari dahil sa'yo, mas naging maluwalhati sana ang buhay ko." Paglabas, sinabi niya sa emosyonal na tono, "Ama, ina, kapatid, sa wakas ay babalik na ang inyong anak." Mula sa likuran, pinanood ni Lewis ang kanyang paglalakad patungo sa Chew Manor na may ganitong emosyonal na mga hakbang. Muling lumitaw sa kanyang mukha ang parehong masamang ngiti at dahan-dahan siyang bumulong. Isang ama, isang walang hiyang ina, isang basurang kapatid, at itong kawawang babae. Nag-isip pa siya, kapag bumalik ka, mauunawaan mo kung ano talaga ang isang tunay na yungib ng demonyo. Sa buhay na ito, hinding-hindi ko sila kaawaan. Ang mga tanikala ng 8 babaeng iyon ay hindi na ako tatalian. Ano man ang mangyari, tiyak na akyat ako sa mas mataas na realm. Noong isasara na sana ng AC ang pinto ng kwarto, bigla na lang, sa isang malakas na kalabog, nawasak ang pinto. Isang mahabang binti ang direktang sumipa sa loob at inatake siya. Sa sandaling makita ito ni Lewis, isang pangalan lang ang umalinggaw sa kanyang isipan, Fairy Red Silk. Ngunit sa sumunod na segundo ay itinama niya ang kanyang sarili. Hindi, sa buhay na ito ang pangalan niya ay Yu Hangling pa rin. Pagkatapos ay malinaw nating nakikita na ang babaeng sumira sa pinto at pumasok ay walang iba kundi siya. Puno ng galit, tumayo si Yu Hangling sa harap ng NC at isinigaw ang kanyang pangalan. Nang hindi nag-iisip kahit isang segundo, inatake niya ito at sumigaw. "Ngayon, tiyak na papatayin kita." Ngunit ang lakas ni Lewis ay higit pa sa kanyang antas. Nang hindi gumagamit ng anumang teknike, hinawakan niya ang leg nito gamit ang isang kamay, itinaas sa ere, at binitin ng patiwarik gamit ang sarili nitong binti. Hindi man lang maintindihan ni Yu Hangling kung paano nangyari ang lahat ng napakabilis. Dahan-dahang lumapit si Lewis sa kanya, at sinabi sa isang nakamamatay na tono, "Naglalakas loob ka pa ring saktan ako." Ikinulong niya ito ng napakahigpit kaya't hindi man lang maigalaw ni Yu Hangling ang kanyang mga kamay o binti. Sa isang takot na nauutal na boses sinabi niya, "Anong ginagawa mo?" Ngunit walang intensyon si Lewis na saktan siya ng husto. Alam na niya na ang kapalaran ng babaeng ito sa hinaharap ay hindi rin magiging espesyal. Malamig niyang sinabi, "Ngayon ayusin mo ang pinto ko gamit ang sarili mong mga kamay. At kung mabigo kang gawin ito, babaliin ko ang leg mo at tatapusin ang buhay mo dito mismo." Kahit na siya ay ganap na nakakulong, sinabi pa rin ni Yu Hangling sa nanginginig na boses, "Tumututol ako. Kung hindi ito nangyari dahil sa'yo, kasama ko sana si Phoneworks ngayon." Nang marinig ito, bahagyang tumawa si Lois at sumagot, "Kung gayon sa buhay na ito rin, kung umaasa kang mahanap siya, kailangan mong ibigay ang iyong buong makakaya, hindi ba?" Sa sandaling marinig niya ito, nanigas ang mukha ni Yu Hangling. Kumalat ang takot sa buong katawan niya at sinabi niya habang nanginginig, "Aayusin ko ito. Aayusin ko ang pinto. Pakiusap, pakawalan mo ako." Ngunit lalo pang hinigpitan ni Lewis ang pagkakahawak sa kanyang leg. Sa sandaling iyon, naisip ni Yu Hangling sa kanyang isipan, lintik. Kahit na bumalik na sa nakaraan, wala pa rin akong panama sa kanya. Sa sandaling tuluyan na siyang sumuko, inihagis siya ni Lewis sa lupa na parang insekto at sinabi sa malupit na boses, "Ngayon, magtrabaho ka na. At kung hindi ko mahanap na ayos na ang pinto pagbalik ko, tapos ka na." Kahit paano ay pinulot ni Yu Hangling ang kanyang sarili at tumayo. Sa galit at kawalan ng magawa, sumigaw siya sa inay, "Lois, kahit paano sa ating nakaraang buhay, tayo ay mga daw kompanyon. Paano mo ako magagawang tratuhin ng ganito?" Nang marinig ito, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Lewis. Sa isang napakalamig na tono, sumagot, "Nakaraan na yon. Sa buhay na ito, wala tayong kaugnayan sa isa't isa." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Yu Hangling na parang kidlat. Malinaw na nakikita sa kanyang mukha ang galit, kahihiyan, at kawalan ng magawa. Wala na siyang masabi, at nagbago ang eksena mula rito. Ngayon ay ipinapakita sa atin ang isang magandang hardin. Namumukadkad ang mga makukulay na bulaklak sa paligid, payapa ang kapaligiran, at may mahinang spiritual energy na dumadaloy sa hangin. Pumasok si Lois sa hardin na ito. Dito, isang napakaanghel at magandang babae ang nag-aalaga ng mga halaman. Ito si Bai Qulong. Sa sandaling pumasok si Lois sa lugar na ito, agad siyang naramdaman ni Bai Qulong. Tumingin siya sa unahan at magalang siyang binati ni Lois, tinawag siyang master. Ngunit nang makita si Lois, biglang nagbago ang ekspresyon ni Bai Qulong. Nagulat siyang direktang nagtanong, "Bakit isa na lang ang natitirang buhay mo ngayon?" Nang marinig ang gayong direktang tanong mula sa kanyang master, nag-alinlangan si Lois sandali. Bahagyang kinamot ang kanyang ulo, sinabi niya, "Medyo kulang ang kakayahan ng disipulong ito. Sa isang cultivation session para pilitin ang isang breakthrough, pinagsama ko ang aking 9 na buhay sa isa. Iyon ang dahilan kung bakit isang buhay na lang ang natitira ngayon." Naging kitang-kita ang galit ni Bai Qulong. Mahigpit siyang tumingin sa kanya at sinabing, "Nakahanap na ako ng paraan upang sugpuin ang kapangyarihan ng Xiaoshan. Kaya kalimutan mo na ang mga pangyayari sa nakaraang buhay na parang isang panaginip lamang."
Hindi natin hahayaang mangyari muli ang mga bagay na yon, dagdag niya sa mas matalas na boses. At kung muling sumagi sa isip mo ang mga marurumi at mapanlinlang na kaisipang iyon, hindi ako mag-aatubili kahit isang sandali na burahin ang iyong pagkatao sa sektang ito. Kalmadong sumagot si Lewis, itatanim ng disipulong ito ang mga turo ni Master sa kanyang puso. Sa labas, mukha siyang masunurin, pero sa loob ay bahagya siyang tumatawa at iniisip, naniniwala ka ba talagang nakahanap ka ng paraan? Kung hindi ko inilipat ang laso ng karagatan sa sarili kong katawan, sa tingin mo ba'y aangat ka bilang isang Chaiyan Empress? Dito, malinaw nating naintindihan na si Bai Qiulong ay isa rin sa mga Empress ng Exi sa nakaraang buhay, na ngayon ay nagpapakita bilang kanyang master. Nagbago muli ang eksena. Ang Ensu ay nakaupong mag-isa sa tuktok ng bundok. Habang nakatingin sa kalangitan at sa mundo sa ibaba, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi. Ang aking cultivation base ay bumagsak pabalik sa ikalimang yugto ng Qi condensation. Mukhang kailangan kong magsimula muli sa wala. Pagkatapos ay bumulong siya, matalik na kaibigan, kasama pa rin ba kita? Kaagad, isang system notification ang bumuka sa harap niya. 3 pagpipilian ang lumitaw, cultivation, deduction, enlightenment. Isang malarobot na boses ang umalingaw-ngaw. Narito ako, host. Ano ang kailangan mo? Nang marinig ang boses na ito, nakaramdam si Lewis ng kakaibang ginhawa. Bahagyang umiti, sabi niya, salamat sa langit. Sumama ka rin pala sa akin. Pero teka, hindi mo na ba kailangan ng enerhiya para gumana? Sa isang mahinang tunog ng ding, sumagot ang boses, ako na ngayon ang mismong Heavenly Yi. Bakit naman? Ako mangangailangan ng enerhiya. Tumango si Lewis at sinabing, tama. Pero bilang Heavenly daw, hindi ka ba naging masyadong malupit? Nagreklamo siya, kailangan ba talagang ibagsak sa ulo ko ang pinakapanganib na top tier na tribulation sa lahat ng panahon? Sumagot ang kalmado at walang awang boses, talagang kinakailangan. Tutal, ikaw ang aking host. Tungkulin kong ihanda ang pinakamatinding hamon. Nanlumo ang mukha ni Lewis. Walang ganang sabi niya, salamat ng marami. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabing, sige. Simulan na natin ang cultivation. Binaliwala ng system ang kanyang sarkasmo at kaswal na sumagot, walang anuman. Sinisimulan ang cultivation ng 9 life-ending heavenly scripture. Lumipat ang eksena sa Sword Maiden. Sa labas ng Chu Sword Manor, lumitaw ang mahabang hagdanan. Inakyat ito ng pagod na Sword Maiden, baitang-baitang. Bawat baitang ay parang isang pagsubok, ngunit sa huli ay narating niya ang tuktok. Nakatayo sa harap ng manor, hinal niyang sinabi, Ama, Ina, nagbalik na ako. Naluha ang kanyang mga mata sa paniniwalang magiging maayos na ang lahat. Ngunit nakita siya ng gwardiya sa tarangkahan at nagulat. Iniisip niya, ito ba talaga ang panganay na binibini? Bakit siya nagbalik? Hinarangan niya ang kanyang daan at malupit na sumigaw, saan gumapang ang pulubing ito? Ang basurang tulad mo ay walang lugar sa Chu Sword Manor. Umalis ka. Nalito ang Sword Maiden at sinabing, hindi ako. Isang pulubi. Ako ang panganay na binibining si Chuling. Nang makitang hindi siya umaatras, binunot ng gwardiya ang kanyang espada at sumigaw, walang hiyang dada. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang panganay na binibini. Biglang hinawakan ni Chuling ang talim gamit ang kanyang kamay at emosyonal na sinabi, Chuling, tingnan mo akong mabuti. Ako si Chuling. Dati mo akong kinakarga sa iyong mga braso at binibilhan ng candy. Naaalala mo ba? Ngunit iwinaksi ng gwardiya ang kanyang kamay at sumigaw, wala kang dugo ng pamilyang Chu. Bakit ka pa bumalik? Sa loob-loob niya ay natataranta siya, iniisip na halos hindi siya nakatakas mula sa lungga ng demonyo. Bakit pa babalik para ihagis ang sarili sa hukay muli? Umiiyak si Chuling na kahit hindi tunay na anak, itinuring siya ng kanyang mga magulang bilang tunay na laman at dugo. Nang marinig ito, napagtanto ng isa pang gwardiya ang katotohanan at sumigaw, ito nga talaga ang panganay na binibini. Nagbalik na si Chuling. Kumalat ang gulo sa manor. Ang Manor Lord, ang kanyang tinatawag na ama, ay nagmamadaling lumabas na may peking pag-aalala, kasunod ang kanyang asawa. Tumakbo si Chuling at niyakap ang kanyang ama habang umiiyak, Ama, nagbalik na ako. Pinunasan ng kanyang ina ang kanyang mga luha ng may peking pagmamahal at tinanong kung saan siya nanggaling. Sinabi ni Chuling na binihag siya ng Great Dao Sect at lihim na tumakas. Sa sandaling iyon, dumating ang lalaki at nang makita si Chuling, nanginig ang kanyang mga binti. Nakahinga siya ng maluwag at naisip, salamat sa langit, nagbalik na ang aking pambayad sala. Ngayon, mabubuhay na ako. Ang lalaking ito ay si Chusefi, ang nakatatandang kapatid ni Chuling. Lumipat ang eksena sa 2 kabanata at bumalik kay Lewis. Nagkukultivate siya ng may buong konsentrasyon. Sinasabi sa atin na ito ang unang langit, ang pinakamahinang mundo na nahahati sa maraming realm, prenatal, postnatal, key gathering, origin core, shattering, infant void, refining, at Dao integration. Gamit ang karanasan sa nakaraang buhay, nag-cultivate si Lewis sa loob ng 15 araw at naabot ang 9 na layer ng key refining, pagkatapos ay sinimulan ang origin core formation. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng mali. Bumigat ang kanyang dibdib, nahirapan siyang huminga at umubo siya ng dugo. Bumulong siya, anong nangyayari? Kalahati lang ng aking key ang tumutulong sa core formation, ang natitira ay parang bato.
Pagkatapos ng pagsusuri, inanunsyo ng system, may natukoy na celestial rigidity poison sa loob ng iyong katawan. Nagnalit ang mga ngipin ni Lewis nang mapagtantong hindi lang ginamit ng mga babaeng iyon ang yin yang guo, kundi nagtanim din ng lason na ito bilang seguridad upang hindi na siya muling makabangon. Ngunit nanlamig ang kanyang mga mata at sinabi niya, hindi nila alam. Mayroon pa akong isang alas na natitira. Humingi siya ng paraan sa system. Sumagot ang system na pagkatapos makalagpas sa origin core at gawing true essence ang true key, matutunaw ang lason. Naalala ni Lewis na sa nakaraan, gumawa siya ng isang perpektong return to origin pill na maaaring pilitin ang breakthrough. Ngunit ang tableta na iyon ay ibinigay kay Yu Hengling sa nakaraang buhay. Nagkuyom ang kanyang kamao. Sa buhay na ito, walang ganoong mangyayari. Biglang may gumalaw sa kalangitan. Isang higanting crane ang nag-anunsyo na naabot ni Yu Hengling ang She-Gathering Perfection sa loob lamang ng 1 buwan at 17 araw na bumasag sa record ng sekta. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng isang bote ng Supreme Grade Return to Origin Pills. Pinaningkit ni Lois ang kanyang mga mata na may mapanganib ng ngiti. Gaya ng inaasahan mula sa isang magiging empress, nakakatakot ang kanyang bilis. Kahit na may system, 2 araw lang ang lamang ko. Nang walang sinasayang na segundo, tumalon siya pababa mula sa tuktok. Nagtanong ang system, host, saan ka pupunta? Kalmadong sumagot si Lewis. Sa libingan ng isang void refining expert, babawiin ko ang return to origin pill na nararapat na sa akin. Pagkatapos nito, nagbago ang ating eksena. Ngayon ay ipinapakita sa atin ang loob ng isang sinaunang libingan na matatagpuan sa gitna ng isang makapal na kabubatan, mga 500 kilometro ang layo mula sa trade daw. Ang hangin sa lugar na ito ay mabigat at isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa bawat direksyon. Naglalakad sa kalaliman ng parehong libingan, nakarating na roon si Yu Hengling. Habang pumapasok siya, iniisip niya sa sarili, ayon sa mga alaala ng aking nakaraang buhay, matutuklasan lang ng mga tao ang lugar na ito pagkatapos ng 1 buong buwan. Ibig sabihin, sa ngayon, ako ay lubos na nag-isa rito. Nagpapakita ng buong kumpiyansa, pumasok si Hengling sa isang kuweba. Binuksan niya ang pinto sa kanyang harapan at nagsimulang sumulong sa isang makipot na daanan. Habang naglalakad, iisang pag-iisip lang ang umiikot sa kanyang isipan na ang pinakamahalagang kayamanan ng lugar na ito ay nakatago dito mismo. Iniisip niya na kabilang sa mga kayamanang ito ay isang piraso ng 9 lives and 9 heavenly scripture, at kasama nito, isang perfect return to origin pill. Mabilis na sumulong, sa wakas ay narating niya ang harapan ng mga kayamanang iyon. Una, kinuha niya ang 9 life heavenly scripture, at habang nakangiti ng may malaking kagalakan ay sinabing, Kuya, sa pagkakataong ito, isang hakbang akong nauuna sa iyo. Pero sa sandaling buksan niya ang kasulatan at tumingin sa loob, nanatiling dilat ang kanyang mga mata sa gulat. Sa sumunod na segundo, namutla ang buong mukha niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ipinakita sa atin na sa loob ng kasulatang iyon, mahinahon at magiliw na isinulat sa sulat kamay ni Lewis ang mga salitang, Bruha, huli ka na. At hindi lang iyon, kasama nito, mayroon ding mga payapang iginuhit na gintong sketch. Nang makita ang lahat ng ito, nagsimulang manginig ang boses ni Hongling. Nanginginig, sabi niya, ito. Bigla, sa matinding galit, inihagis niya ang libro sa lupa at sumigaw, Lois, ikaw na anak ng puta. Sa sandaling tumama ang libro sa sahig, 12 ng dilaw na gintong laser ang umilaw sa buong libingan at pinalibutan siya sa lahat ng dako. Nang makita ito, lubos na natakot si Hengling. Tumingala siya at malakas na sumigaw, Lois, palabasin mo ako rito. Pero kahit gaano pa siya sumigaw, walang sinuman doon ang nakakarinig sa kanyang boses. Nanatiling lubos na tahimik ang libingan. Pagkatapos nito, nagbago muli ang ating eksena. Ngayon ay ipinapakita sa atin ang eksena pagkalipas ng 3 araw. Nakita natin si Yu Hengling, puno ng matinding galit, na dumiretso sa bahay ng Ese. Walang tigil, pumasok siya at sinipa ang pinto para bumukas. Sa sandaling pumasok siya, sumigaw siya, ikaw, lumabas ka rito. Gaya ng nakikita natin, ang kanyang katawan ay puno ng maraming sugat at pinsala. Makikita ang mga galos at marka kahit saan. Bagamat hindi mukhang nakamamatay ang mga sugat, malinaw na marami siyang pinagdaanan sa loob ng 3 araw na ito. Kaya naman dumating siya rito na galit at walang pag-isip. Sa totoo lang, sa seryeng ito, halos magkakapareho ang tunog ng mga pangalan ng karamihan sa mga karakter sa akin, kaya mas maganda kung babaguhin ng kaunti ang pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Yu Hengling, pero mula ngayon, tatawagin natin siyang ang babaeng galit. At sa totoo lang, wala nang mas perpektong pangalan para sa kanya kaysa rito. Sinubukan ng babaeng galit na ito na pasukin ang bahay ng NC, at walang hinto na nagsimulang sumigaw sa kanya. Ngunit bigla, isang atake ng energy palm ang dumating at direktang tumama sa kanyang tiyan. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig at ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin at bumagsak sa malayo. Dumalagos sa lupa, bumagsak siya sa bakuran ng bahay ng Ese. Dumaing sa sakit, naggangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng, ah. Pagkatapos, mula sa harap, isang mahinahon ngunit malamig na boses ang narinig, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na bago pumasok sa bahay ng iba, dapat kang kumatok sa pinto?
Nang marinig ito, labis na nagulat ang babaeng galit. Nagmumura sa kanyang isipan, iniisip niya, Lewis, sumusobra ka na. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa yumuko sa harap mo. Ngunit lahat ng ito, sa isip niya lang kayang sabihin. Sa katotohanan, kaya niya lang magalit ang kanyang ngipin sa galit. Ang katotohanan ay sa sandaling ito kailangan niya si Lewis, at kapag may pangangailangan, kahit ang pride ay kailangang lunukin. Kaya naman, kahit paano ay pinigilan niya ang sarili, tumayo, at sa pagkakataong ito, magalang na kumatok sa pinto at sinabing, Kuya, pakiusap, pwede mo bang buksan ang pinto? Mula sa loob, walang pag-aalinlangan, isang boses ang sumagot, umalis ka rito. Nang marinig ito, lalo pang kumulo ang dugo ng babaeng galit. Nagsimula siyang kalampagin ang pinto ng malakas at sumigaw, kinuha mo ba ang perfect return to origin pill mula sa loob ng libingang iyon? Ngunit ang sagot sa kanyang tanong ay hindi dumating sa mga salita. Bumukas ang pinto ng kusa at sa parehong sandali, ilang atake ng enerhiya ang sumugod at sunod-sunod na tumama sa kanya. Dahil sa mga direktang tama, muling tumilapon ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit paano ay napanatili niya ang kanyang balanse. Huminga ng malalim, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at nag-isip, kumalma ka, huwag magalit, itago mo lang ang lahat sa loob. Pagkatapos, naggangalit ang ngipin, nagtanong siyang muli, tinatanong kita sa huling pagkakataon. Kinuha mo ba ang perfect return to origin pill mula sa libingang iyon? Mula sa loob ay narinig ang parehong mahinahon at walang awang boses ng AC. Hindi. Ngayon, umalis ka na rito. Nang marinig ito, tuluyang nawalan ng pasensya ang babaeng galit. Puno ng galit ang kanyang mga mata, sumabog ang enerhiya mula sa kanyang katawan, at ginamit ang kanyang kapangyarihan, dumiretso siya para atakihin si Lewis. Sumigaw siya, may lakas kang loob na kunin ito, pero wala kang lakas ng loob na aminin. Lewis, ngayon lalabanan kita hanggang kamatayan. Ngunit bigla na lang, lumitaw ang master ng AC sa kanyang harapan. Inilabas niya ang kanyang aura, at sa sandaling iyon, lahat ng galaw ni Hengling ay natigilan. May lalim at bigat ang kanyang boses nang sabihin niyang, Hengling, kumalma ka. Nang marinig ito, lahat ng galit ni Hengling ay naglaho na parang hinipan ng hangin. Nagbago ang kanyang mukha at sa nanginginig na boses ay sinabi niya, Master. Sa sumunod na segundo, lumuhod siya at nagsimulang umiyak ng malakas na parang bata. Humagulgol siya, Master, sinaktan niya ako. Humihikbi, pinalalaki niya ang lahat na parabang ang lahat ng kasalanan ay nasa kabilang panig. Matapos marinig ang lahat ng ito, dahan-dahang lumingon ang kanyang master sa NC at nagtanong sa mahigpit na boses, Lewis, bakit mo pinagbuhatan ng kamay ang sarili mong junior sister? Dito, isang bagay ang kailangang linawin. Sa nakaraang episode, sinabi ko na ang master na ito ay maaaring asawa ng NC sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa pagtingin sa mga reaksyon at pag-ugali sa ngayon, hindi iyon malinaw. Hindi pa kinukumpirma ng kwento ang anumang ganoon at ang kanyang mga ekspresyon ay hindi rin nagpapahiwatig ng ganoong relasyon. Nararamdaman na bilang isang master, alam niya na ang Ensu ay may siyam na buhay noon at ngayon ay isa na lang ang natitira. Marahil iyon ang dahilan kung bakit naintindihan niya na ang Ensu ay bumalik sa nakaraan dala ang lahat ng galit ng kanyang mga nakaraang buhay. Ang natitirang katotohanan ay malalaman natin habang umuusad ang kwento. Sa ngayon, ipagpatuloy natin ang kwento. Nang itanong ng kanyang master ang tanong na ito, iminulat ni Lewis ang kanyang mga mata at galit na sumagot. Pumasok siya nang hindi kumakatok. Wala siyang modo. Nang marinig ang mga salita ni Lewis, hindi na gaanong nakipagtalo ang kanyang master. Mahinahon siyang lumakad patungo kay Hengling, tinulungan siyang tumayo, at sinabi sa malumanay na boses, pero kahit na, sa huli, junior sister mo pa rin siya. Hayaan na nating matapos dito ang usaping ito. Pagkatapos, tumingin kay Hengling, nagtanong siya, nga pala, bakit ka pumunta kay Lewis ngayon? Nang marinig ito, direktang itinuro ng babaeng galit ang NC at malakas na sinabi, kinuha niya ang perfect return to origin pill. Wala siyang paggagamitan nito, kaya gusto kong makipagpalit sa kanya para makuha ito. Nang marinig ang kanyang mga salita, lumingon ang master ni Lewis sa NC at sinabi sa mas malumanay na tono, Lewis, pambihira ang iyong kakayahan. Talagang hindi mo kailangan ang perfect return to origin pill. Bakit hindi mo ibigay sa iyong junior sister? Kung may kailangan ka pang iba, maibibigay ko ito sa iyo. Kahit pagkatapos ng ganoong kalmado at makatwirang panghihikayat, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lewis. Nakaupo sa parehong tindig, malamig siyang sumagot, paumanhin, pero kailangan ko rin itong perfect return to origin pill. Nang marinig ito, muling nagalit si Hengling at sumigaw, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Lewis? Talaga bang iniisip mo na kung wala ang tableta na ito ay hindi ko mabubuo ang aking origin core? Dahil sa kanyang walang tigil na pagsigaw, nasira ang konsentrasyon ni Lewis. Dahan-dahan siyang bumaba, ipinasok ang kanyang kamay sa manggas, at inilabas ang parehong return to origin pill. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Nang makita ito, nagliwanag ang mukha ng kanyang master, at masaya siyang nagsabi, ayan na nga. Iyan ay isang mabuting bata. Papupurihan pa sana niya siya nang biglang nagbago muli ang kapaligiran. Sa sandaling iyon, bahagyang umiti si UEC.
Sa isang tunog, direkta niyang inihagis ang tableta sa kanyang bibig at minuya ito sa harap ng kanyang master bago ito lunukin. Nang makita ito, labis na nagulat ang kanyang master. Nanlaki ang kanyang mga mata at mahigpit siyang nagsabi, "Lois, bakit mo ito ginawa?" Labis na nadismaya ang iyong master. Bago pa siya makapagsalita, sumabog sa galit ang babaeng galit na nakatayo doon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumalikod siya at sumigaw habang umaalis. "Lois, maghintay ka lang. Bubuin ko ang aking secret core at lubos na maghihiganti para sa kahihiyang ito." Nang makita ang kanyang lantad na galit, lalong sumimangot ang mukha ng master. Huminga ng malalim. Sabi niya, "Alam kong mayroon ka pang maraming galit sa loob mo. Ngunit kailangan ba talagang umabot sa ganito?" Sa dismayadong ekspresyon na ito, nagbago ang eksena. Ngayon ay ipinapakita sa atin ang eksena sa Sword Manor. Dito, komportableng nakaupo ang Sword Maiden habang may nagpapakain sa kanya gamit ang kutsara. Sa isang matamis at mapagmahal na boses, sabi ng kanyang ina, "Niluto ng iyong ina ang emerald rice congee na ito gamit ang sarili niyang mga kamay para lamang sayo. Tikman mo at sabihin sa akin kung masarap." Sa sandaling, kinain ito ng Sword Maiden, nagliwanag ang kanyang mukha. Sa tuwa at emosyon, sabi niya, "Salamat, ina. Sa buong mundong ito, ikaw lang ang pinakamabuti sa akin. Hinding-hindi ko nais na umalis sa tabi ninyo ni ama sa buhay na ito." Nang marinig ito, bahagyang umiti ang kanyang ina at mapaglarong nagtanong, "Talaga? Higit pa sa iyong tunay na mga magulang?" Sumagot ang Sword Maiden ng may ngiti. "Nawala sila pagkatapos mismo na isilang ako. Paano sila maikukumpara sa pagtrato ninyo sa akin?" Nang marinig ito, marahan na tumawa ang kanyang ina at nagsabing, "Sige, tama na yan. Ngayon, magmadali ka na at magpahinga ng kaunti." Marahang sumagot ang Sword Maiden, ngunit sa kanyang puso, ang kanyang ina ay tumatawa sa kakaibang paraan, isang napakaginhawa at nakapangingilabot na tawa. Iniisip niya, ligtas na tayo. Sa wakas ay ligtas na tayo. Ngayon, ligtas na ang buong pamilya natin. Sa kabilang banda, biglang nakaramdam ng matinding antok ang Sword Maiden. Bumigat ang kanyang mga mata at sa nag-aalangan ng boses ay nagtanong siya, "Ina, bakit bigla akong inaantok?" Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon ang kanyang ina na may parehong matamis ngunit malamig na boses at sinabing, "Kung inaantok ka, matulog ka lang ng kaunti." Sa sandaling sinabi niya ito, nawalan ng kontrol sa kanyang katawan ang Sword Maiden. Dahil sa matinding antok, hindi niya na kayang suportahan ang sarili at bumagsak sa kama. Hawak ang kanyang ulo sa sakit, iniisip niya, ngayon, ang lahat ay parang kakaiba. Bakit ako nakakaramdam ng ganito katinding antok? Ang hindi komportableng pakiramdam na ito ay hindi pa nangyari dati. Pinuwersa ang sarili, inilabas niya ang kanyang aura at nag-utos sa loob. "Paikutin ang Great Lotus Word Scripture. Sabihin mo sa akin kung ano ang mali sa aking katawan." Ngunit sa sandaling makita niya ang resulta, nanlumo siya. Nanginginig siya sa gulat. "Nalason ba ako? Paanong posible ito? Dahil kaya ito sa Emerald Rice Congee?" Sakto noon, may kumatok sa pinto. Isang boses ang nagtanong, "Nakatulog ka na ba?" Lito at takot, agad siyang humiga, hinila ang kumot sa kanyang sarili, at nagkunwaring mahimbing na natutulog. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina kasama ang 3 pang tao. Sa pagkakataong ito, walang tamis ang kanyang boses. Sa malamig at mabigat na tono, sabi niya, "Mabuti. Nagsimula nang gumana ang lason. Ngayon ay maaari na nating simulan ang ating gawain." Isa sa 3 ang humakbang pasulong, walang iba kundi ang sariling kapatid na lalaki ng Sword Maiden. Ngumiti sa kanyang ina, sinabi niya, "Ina, tunay ngang kahanga-hanga ka tulad ng sinasabi ng mga tao." Habang tumatanda ang luya, lalong nagiging maanghang. Parehong nakatitig ang mag-ina sa Sword Maiden na may nakamamatay na mga mata. Malamig na sinabi ng ina, "Halikayo, buhatin niyo siya at ihatid sa ating matandang ninuno." Nakakatakot na tumawa ang kapatid, ngunit wala silang ideya na gising pa ang Sword Maiden. Malinaw niyang naririnig ang lahat. Bawat salita ay tumutusok sa kanyang puso na parang kutsilyo. Ang marinig ang mga ganoong kasindak-sindak na bagay mula sa sarili niyang ina at kapatid ay tuluyang dumurog sa kanya. Tahimik na dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Umiiyak siya sa loob, sumisigaw sa loob, ngunit tinatraidor siya ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tahanan na pinaniniwalaan niyang pinakaligtas na lugar sa mundo ay naging pinakamapanganib na kulungan sa kanyang buhay. Ipinakita sa atin na 2 lingkod ang nagbubuhat sa Sword Maiden at pasulong na naglalakad sa isang direksyon. At sa likuran nila, ang buong pamilya ng Sword Maiden ay kasama ring naglalakad. Sakto noon, tinawag ng ama ng Sword Maiden ang isa sa mga lingkod at tinanong, "Inasikaso mo na ba si Chuzi?" Ang Chuzi na ito ay ang parehong bantay na pumigil sa Sword Maiden na pumasok sa simula. Sumagot ang lingkod, "Mahal na Panginoon, lubos na naming naasikaso si Chuzi at ang kanyang pamilya. Wala ni isang nakaligtas." Nang marinig ang tungkol sa lingkod na yon, tumaas sa inis ang kilay ng Panginoon at malamig niyang sinabi, "Mahusay. Hindi ko man lang naisip na ang isang hamak na lingkod ay makakasira sa aking dakilang plano."
Pagkatapos ay suminghal sa galit, tumingin siya sa kanyang anak at sinabing, kung hindi siya biglang tumakbo pabalik dito para tapusin ang sarili niyang buhay, ikaw sana ang inialay sa sword sacrifice. Naligtas ang buhay mo sa pagkakataong ito, kaya gawin mo itong aral. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong mga araw sa alak at luho at gamitin mo naman ang utak mo. Ngunit may kasabihang kung ano ang puno, siya ang bunga, binaliwala ng anak ang lahat ng inaasahan ng kanyang ama at huminga ng maluwag na sinabing, Opo, Ama, nagkamali po ako. Ipinapangako ko, mula ngayon ay magsasanay akong mabuti ng buong pagsisikap. Ang mga taong ito ay walang ideya na malinaw na naririnig ng Sword Maiden ang lahat ng kanilang sinasabi. Habang pinakikinggan silang sabihin na bumalik lang siya para mamatay, nagsimula siyang umiyak ng mapait sa loob niya. Napagtanto niya na pinalaki lamang siya para gamiting sakripisyo para sa mismong layuning ito. Pagkatapos, mula sa likuran, tiningnan siya ng kanyang kapatid na may naglalaway ng mga mata at may madilim na ekspresyon, sinabing, dahil mamamatay din naman siya, bakit hindi muna ako magpakasaya sa kanya? Kalahating oras lang ang kukunin ko. Ngunit sa halip na sampalin siya sa galit, hinawakan lang ng kanyang ama ang tainga niya at hinila ito ng malakas habang sumisigaw. Anong klaseng kabastusan ang sinasabi mo? Kung wala ng iba, kapatid mo siya sa pangalan. Huwag mong itapon sa basura ang reputasyon ng aking Sword Manor. Dumaing sa sakit, sumagot ang anak, itay masakit. Saka, siya, ay anak lang ng dalawang patay na alipin. Ang pagkakaroon ng parehong pangalan ay hindi nangangahulugang magkadugo tayo. Nang marinig ito, nakatanggap ng isa pang matinding pagkabigla ang Sword Maiden. Nanginginig sa loob, naisip niya, kaya pinatay niyo rin pala ang tunay kong mga magulang. Sakto namang lumapit ang ina ng Sword Maiden sa kanyang ama na may ngiti at sinabing, hayaan mo na, mamamatay din naman siya. Bakit hindi natin hayaan ang anak natin na makasama siya kahit isang oras? Tinignan siya ng matalim ng kanyang ama at sumagot, hinding-hindi pwede. Hindi natin pwedeng antalahin ang pagpapanday ng espada ng matandang ninuno kahit isang saglit lang o haharapin ng buong pamilya natin ang kanyang galit. Nang makita kahit ang tinatawag niyang ina na nagsasalita ng ganoong kasasamang salita, nakaramdam ang Sword Maiden ng hindi matiis na galit na namumuo sa loob niya. Naisip niya, tinuring ko siyang parang tunay kong ina sa buong buhay ko, pero kaya niyang sabihin ang mga kasuklam-suklam na bagay na yon tungkol sa akin. Bumahan ang pagsisisi sa kanyang puso, at bumulong siya sa isip, Lewis, ito ba ang katotohanang sinusubukan mong protektahan mula sa akin? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako pinayagang umuwi? Nagsimula niyang alalahanin ang mga tagpo mula sa kanyang nakaraan, mga tagpong dati hindi masakit pero ngayon ay naging lason na. Naalala niya ang mga araw na mapanganib siyang nagsasanay kasama si Lewis, pagsasanay na sobrang hirap na maraming beses ay tunay na nasa panganib ang kanyang buhay. Balot sa pawis, dugo, at sakit, nakiusap siya sa kanya habang nanginginig. Young Master, nakikiusap ako, pakawalan mo na ako. Sobrang miss ko na ang mga magulang ko. Noong panahong iyon, tiningnan siya ni Lewis at bahagyang ngumiti, ngunit walang bahid ng saya sa kanyang mga mata. Para pagaanin ang loob niya, sinabi niya, hindi mo naman sila tunay na magulang. Kaya bakit ka nagmamadaling bumalik? Nang marinig ito, nagpaburot ng pisngi sa galit ang Sword Maiden, matigas na tumalikod at sinabing, mas mabuti pa ang trato nila sa akin, kaysa sa magiging trato ng tunay kong mga magulang. Nang makita siyang nagtatampo ng ganoon, mahinang tumawa si Lewis at sumagot, sige. CJ. Maghintay ka lang hanggang matapos kong pandayin ang espadang iyon. Pagkatapos niyan, personal kitang ihahatid pauwi. Lumapit siya sa kanya at sinabi sa matamis na boses, Young Master, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong klaseng espada ang inaabot ng ganoon katagal pandayin? Siguradong sinusubukan mo lang akong amuin na parang bata para manatili ako rito. Pagkatapos ay nagbago ang eksena. Nang sa wakas ay makarating ang Sword Maiden sa Sword Manor, sinunog ng tanawin sa harap niya ang kanyang buong mundo. Ang buong manor ay nilalamon ng apoy. Usok sa lahat ng dako, mga sigaw, ang baho ng nasusunog na kahoy. Bumigay ang kanyang mga binti, at napaluhod siya habang umiiyak, itay, inay, huli na ako. Mula sa sandaling iyon, isinilang ang puot para kay Lewis sa kanyang puso. Sumumpa siya sa loob-loob, Lewis, nangyari ang lahat ng ito dahil sayo. Maghihiganti ako sayo. Ngunit ngayong naririnig at nakikita ang tunay na katotohanan, pagsisisi na lang ang natira sa loob niya. Ang puso niya ay tuluyang nadurog. Naisip niya ng may sakit, Lewis, ang espadang sinasabi mo ay isa palang demonyong espada. Sa isiping ito, muling nagbago ang eksena. Kasabay nito, sa kabilang banda, pinapanood ng ating ESU ang buong eksena sa E-Quality sa tulong ng system. Bawat salita, bawat tunog, bawat intensyon ay malinaw sa kanya. Sabi ng system sa malamig na boses, host, sayang talaga at wala siyang malay ngayon at hindi marinig ang mga salita ng pamilyang Chu. Bahagyang ngumiti si Lewis habang pinapanood ang lahat ng ito. Tumatawa sa komento ng system, sabi niya, paanong ang isang taong bumalik mula sa Great Emperor Realm ay mawawalan ng malay dahil lang sa pampatulog. Sa ngayon, tinatanggihan niya lang tanggapin ang katotohanan. Tanong ng system, host, iniisip mo bang iligtas siya?
Nang marinig ito, tamad na nagbago ng posisyon si Lewis, parang manonood sa isang teatro, at sinabing may ngiti, iligtas siya. Ang kasiyahang nakukuha ko sa pagkakita sa kanyang nagdurusa ng ganito ay hindi maikukumpara sa kahit ano pa. Tutal, ito ang pagbabalik ng isang nilalang mula sa Emperor Realm. Ngayon, hindi na niya kailangan na iligtas ko siya. Muling nagbago ang eksena. Ngayon ay nakikita natin ang lahat na papunta sa lugar ng pagpapanday ng espada. Ang buong kapaligiran ay nagiging mabigat at nakakatakot. Ang pamilyang Chu ay nakarating sa harap ng isang malaking mansyon. Ang Sword Maiden ay inihiga sa lupa, at ang buong pamilya ay lumuhod sa likod niya. Magalang na binati ng kanyang ama ang ninuno. Isang anino ang lumitaw sa harap ng mansyon at dahan-dahang luminaw. Isa itong matandang lalaki, si Chu Caixin, ang matandang ninuno ng Chu Sword Manor. Nang marinig ang bati, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tiningnan ang Sword Maiden na nakahiga sa harap niya. Pinagmasdan ang kanyang katawan sa isang sulyap, sinabi niya ng may malamig na kasiyahan. Napakagaling. Ngayon, ibigay mo siya sa akin. Tumayo siya at nag-utos, Sheshan at Chef, kayong dalawa ay manatili dito at saksihan ang pagtatapos ng seremonya ng demonyong espadang ito. Nang marinig ito, yumuko ang ama at kapatid at nagpasalamat sa ninuno. Lumakad pasulong ang matandang ninuno at nagsindi ng apoy sa ilalim ng isang malaking kaldero. Sa loob ng kaldero, isang espada ang lumulutang sa hangin. Sa unang tingin, walang makapagsasabi na ito'y demonyo, ngunit sa sandaling maramdaman ang aura nito, nagiging malinaw na ito ay isang nakakatakot at purong demonyong nilalang. Tinitigan ng espada ng may kasakiman, tumawa ang matandang ninuno. Inubos ng demonyong espadang ito ang mahigit 30 taon ng aking dugot buhay. Ngayon, ang huling hakbang na lang ang natitira. Binati siya ng ama ng Sword Maiden. Kapag napanday mo na ang espadang ito, direkta kang aakyat sa Shattering Infant Realm. Itinaas ng matandang ninuno ang kanyang kamay at sinabing, simulan na natin. Mga itim na nag-aapoy na espada ang nabuo sa hangin at gumalaw patungo sa demonyong espada. Nagsimula na ang ritual. Nag-react ang demonyong espada, yumanig ang buong lugar, at ang ninuno ay bumigkas ng mga kakaibang inkantasyon. Pagkatapos ay malamig siyang nag-utos, ialay sa espadang ito. Sa sandaling iyon, binuhat ng ama ng Sword Maiden siya sa kanyang mga braso at lumakad pasulong na walang emosyong sinasabi. Ngayon ay magsisilbi ka bilang sakripisyo sa espada para sa ating angkan ng Chu. Hindi na sayang ang pagpapalaki sa iyo sa loob ng maraming taon. Walang pagsisisi sa kanyang boses, walang pag-aalinlangan, tanging malamig na pagiging kapaki-pakinabang. Nang walang sinasayang na segundo, inihagis niya ang Sword Maiden diretsyo sa naglalagablab na kaldero. Nahulog siya sa naggangalit na apoy. Pinupunit ng init ang hangin, ngunit walang ni isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Nanood ang kanyang kapatid na nakalabas ang dila at sinabing may pandidiri, anong sayang, isang kalunos-lunos na pag-aaksaya. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Sa kabila ng pagkahulog sa kaldero ng apoy, nakangiti ang Sword Maiden. Walang sakit sa kanyang mukha, tanging isang kakaibang kalmado at kalupitan. Bigla siyang kumilos, dumura ng dugo, at ang dugong iyon ay direktang lumipad papunta sa demonyong espada. Sa sandaling dumampi ang kanyang dugo dito, nakakatakot na apoy ang sumiklab mula sa espada. Dumami ang mga panginginig na parabang nabuhay ang espada. Nang makita ito, nataranta ang kanyang ama, anong nangyayari? At sa mismong harap ng kanyang mga mata, ang demonyong espada ay nawala na parang bula at lumitaw mismo sa mga kamay ng Sword Maiden. Ang enerhiya ng espada ay nagsimulang sumuporta sa kanya. Hindi na siya sinusunog ng apoy, sa halip ay inaangat siya nito. Lumulutang siya sa loob ng kaldero at tumingin ng diretsyo sa matandang ninuno. Walang sakit sa kanyang mga mata, tanging hangaring pumatay. Nagulat ang matandang ninuno, ang kanyang kapatid na lalaki. Sumisigaw, tay, hindi siya patay. Nanginginig ang ninuno, paanong posible ito? Ngunit bago pa siya makakilos, sumugod ito ng buong bilis na naglalayong tusukin ang kanyang dibdib sa isang saksak. Dali-dali siyang bumunot ng berdeng espada at sumigaw, lintik. Ngunit sa sandaling bumangga ang kanyang espada sa demonyong talim nito, agad itong nabasag. Tumalsik ang kanyang katawan. Sumigaw siya, hindi mo maaaring gamitin ang ganyang demonyong espada. Bago pa siya matapos, gumalaw ang talim nito na parang makamandag na ahas at sa sumunod na segundo, nahiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Umulan ang dugo sa lahat ng dako. Iwinasiwas ang dugo mula sa kanyang espada, malamig niyang sinabi, ang mga demonyong espada ay nilikha para pumatay ng mga demonyo. Umabot na sa sukdulan ang kanyang galit. Pagtataksil, pagsisisi, at galit ang tuluyang sumunog sa kanyang puso. Hinintay niya ang kanyang pamilya sa loob ng 2 buhay, pinagkatiwalaan sila sa bawat hininga, at ito ang naging resulta. Ngayon, puot na lamang ang natira. Ngayon, nagsimulang maglakad ang Sword Maiden patungo sa sarili niyang ama, ang buo niyang katawan ay nag-aalab sa galit. Mabibigat ang kanyang mga hakbang, ngunit malinaw na malinaw ang kanyang intensyon. Nang makita ang kanyang paglapit, labis na natakot ang kanyang ama, kaya nagsimulang manginig ng hindi mapigilan ang kanyang mga binti. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Agad siyang napaluhod, iniunat ang nanginig na mga kamay habang nauutal. Bakit ikaw? Ikaw ba talaga si Chuling? Hindi.
Hindi pwedeng ikaw si Chuling. Ngunit wala na si Chuling sa estado para makinig sa kahit sino. Tuluyan na siyang nabaliw sa galit. Bumubuhos ang hangaring pumatay mula sa kanyang katawan na nagpapabigat at nakakasakal sa hangin. May malamig at walang ekspresyong mukha, huminto siya sa mismong harap niya, at sa mabagal ngunit nakakatakot na boses ay nagtanong, bakit? Itinuring ko kayong lahat na parang pinakamalapit kong pamilya. Pinagkatiwalaan ko kayo ng nakapikit. Kung gayon, bakit niyo ginawa ang lahat ng ito sa akin? Wala man lang lakas ng loob ang kanyang ama na sagutin ang tanong niya. Nanginginig sa takot, nasabi niya, Chuling, tingnan mo kung gaano ka nakalakas ngayon. Hindi na namin kailangang isakripisyo ka para sa anumang espada. Halika, umuwi na tayo ng magkasama. Magiging maayos ang lahat. Ngunit nakita na ni Chuling ang tunay niyang mukha. Siya ay bahagyang tumawa, isang tawang puno ng sakit at puot. Inilabas ang kanyang espada, malamig niyang sinabi, hindi ka karapat-dapat na banggitin ang pangalan ko gamit ang marumi mong bibig. Nang walang kahit isang sandali ng pag-aalinlangan, iwinasiwas niya ang kanyang talim. Sa isang saksak, lumipad ang ulo ng kanyang ama sa ere, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako na parang bukal. Sa sandaling iyon, mukha talagang demonyo si Chuling, handang patayin ang sinumang humarang sa kanyang daan ng walang awa. Pagkatapos noon, siya ay lumingon. Sa harap niya ay nakatayo ang kanyang tinatawag na kapatid. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata ni Chuling, tinamaan siya ng takot. Umatras siya, nanginginig ang kanyang mga labi. Tinitigan siya ng malamig na mga mata, sinabi ni Chuling, ngayon, para naman sayo, hayop ka. Agad siyang pinutol ng kanyang kapatid, lumuhod at paulit-ulit na inuntog ang ulo sa lupa. Isa akong hayop. Ituring mo na lang akong aso at hayaan mo akong umalis. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ngunit sa isang iglap ng mata, muling gumalaw ang espada ni Chuling. Agad na naputol ang kanyang lieg at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Walang emosyong sinabi ni Chuling, mas masahol ka pa sa aso. Sa di kalayuan, ang kanyang ina na wala pang ideya sa sinapit ng kanyang asawa at anak ay nalito nang makita ang eksena. Ang tanging nakikita niya ay si Chuling na naglalakad palabas ng lugar ng pagpapanday ng espada, mag-isa at may hawak na espada. Kalmado ang kanyang mga hakbang, walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa likod niya ay may kwento ng kamatayan at dugo. Gulat na gulat, lumapit ang kanyang ina at nagtanong ng may pagkalito. Chuling, paano ka nakalabas? At ang iba, nasaan sila? Patuloy na naglakad si Chuling nang hindi humihinto, ni hindi man lang siya tiningnan. Habang dumadaan sa tabi ng kanyang ina, sumagot siya sa malamig na boses, sino ba talaga ang tinutukoy mo? Lalong kinabahan ang kanyang ina at nagmamadaling sinabi, ang iyong ama, ang iyong kapatid, ang iyong pamilya. Nang marinig ito, biglang huminto si Chuling. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala nang galit sa kanyang mga mata ngayon, tanging isang walang laman, nakakakilabot na lamig. Wala na akong pamilya, sabi niya. Sa sumunod na sandali, kumislap ang kanyang espada. Sa isang hiwa, nahiwalay ang ulo ng kanyang ina sa kanyang katawan. Kumalat ang dugo sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito ay walang puot o galit sa mukha ni Chuling, tanging isang walang buhay na katahimikan. Sa isang walang emosyong boses sinabi niya, bakit hindi mo sila samahan? Nang hindi man lang lumilingon, nagpatuloy siya sa paglakad at malamig na idineklara, bawat isang miyembro ng pamilya Chu ay karapat-dapat mamatay. Nagbago ang eksena. Ipinakita ang buong teritoryo ng pamilya Chu. Isang espada ang marahas na tumusok sa lupa. Habang umaangat ang kamera, nakikita natin na pinatay ni Chuling ang bawat isang miyembro ng angkan, matanda, bata, mga katulong, mga bantay. Walang nakaligtas. Matapos ang napakatagal na massacre, si Chuling ay lubos na pagod. Sugatan ang kanyang katawan, punit ang damit, puno ng dugo at alikabok. Nakaluhod siya sa lupa gamit ang kanyang espada bilang suporta, humihinal, nanginginig ang mga kamay. Lahat ng ito ay pinapanood ng Lev ni Rancy sa pamamagitan ng system. Nakita ang tanawin, bahagyang tumango si Lewis at nagsabi, hindi masama. Wala siyang tinirang buhay kahit isa sa Choose Word Manor. Kahit ang mga manok ay hindi niya pinalampas. Tamad na inunat ang kanyang kamay, idinagdag niya, sige. Isara mo na. Magpapahinga na sana siya sa kanyang kama nang magtanong ang system. Host, hindi mo ba ipagpapatuloy ang panonood? May isang Shattering Infant Realm expert na paparating para patayin siya. Bahagyang ngumiti si Lewis. Ano pa ang makikita? Deserve niya ang lahat ng ito. Bumalik ang eksena kay Chuling. Ang manor ay puro guho na lang, mga bangkay at dugo kahit saan. Napaluhod si Chuling, bumubulong sa basag na boses, nagkamali ako. Sobra akong nagkamali. Umuagos ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Wala na siyang lakas para lumaban. Mula sa malayo ay may papalapit, ang Shattering Infant Realm expert, si Reverend Lijian. Sa sandaling makita niya si Chuling at ang demonic sword sa kanyang kamay, kumislap ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ang demonic sword na ito, kumpleto na pala. Tumatawa siya. Ay bumunot ng kanyang talim at sumigaw, sakit lang ang dala sa iyo ng espadang iyan. Hayaan mong palayain kita dyan. Sumugod siya ng buong bilis. Pero bahagya lang itinaas ni Chuling ang kanyang espada. Halos hindi nanlaban na parabang tinanggap na niya ang kamatayan.
Ngunit, biglang pinahinto ni Lijayan ang kanyang talim malapit sa leg nito nang mapansing hindi ito gumagalaw. Walang takot, walang pag-asa, wala. Tumawa siya na parang baliw. Tulad ng inaasahan ko, tuluyan na siyang nawala sa sarili. Ngunit sa mismong sandaling iyon, gumalaw si Chuling. Sa isang salag lang, nagpakawala siya ng napakalakas na puwersa na nagpatalsik kay Lijayan, pinunit ang kanyang damit at itinapon siya sa lupa. Natulala, bumulong siya, nasa origin core realm lang siya. Paano siya nagkaroon ng ganyang nakakatakot na husay sa espada? Nakatayo roon si Chuling na walang buhay na parabang iniwan na siya ng mga emosyon. Tinitigan siya ni Lijayan ng may kasakiman. May tinatagong malaking sikreto ang babaeng ito. Hindi lang ang espada ang tanging kayamanan dito. Bigla, tumalikod si Chuling at nagsimulang tumakbo palayo. Nagulat si Lijian. Ano? Hindi man lang siya gumagalaw kanina. Hinabol niya ito habang sumisigaw ng kabastusan, huwag kang tumakbo. Maging mabait ka at lumapit ka kay Lijian. Patuloy sa pagtakbo si Chuling sa kabila ng kanyang mga sugat, tumutulo ang dugo sa bawat hakbang. Nanginginig ang kanyang mga labi habang inuulit, nagkamali ako. Kailangan kong magsisi. Tila sira na ang kanyang isip, kumakapit na lang sa pagkakasala at pagsisisi. Lumipat ang eksena kay Lewis. Sa labas, ang galit na si Yu Hangling ay kumakatok sa kanyang pinto, sumisigaw ng mga akusasyon. Kalmadong nakaupo si Lewis sa pagme-meditate. Nagtanong ang system, host, sobra ka na niyang iniinsulto. Makikinig ka na lang ba? Hindi iminumulat ang mga mata, sumagot si Lewis, takpan mo ang tenga ko. Kailangan kong mag-focus sa cultivation. Walang makakapigil sa akin na makamit ang sadshud. Kalaunan, dumating ang master ni Yu Hangling at pinagalitan siya. Isiniwalat kung paano ni-refine ni Lewis ang bawat kayamanan para sa kanya nang hindi mabilang na beses. Nang marinig ito, natigilan si Yu Hangling ngunit tumanggi pa ring humingi ng tawad. Galit siyang ipinadala ng kanyang master sa likod ng bundok upang magmuni-muni. Sa wakas, nagbago ulit ang eksena. Nakayapak at sugatan, inakyat ni Chuling ang hagdan patungo sa bundok ni Lewis, nakasandal sa kanyang demonic sword. Wala nang galit sa kanyang mga mata, pagod at pagsisisi na lang. Tumingin sa patio ni Lewis, mahina siyang bumulong, great daw. Nakatayo siyang nanginginig, hirap sa paghinga, nakatitig sa lugar na parabang ngayon lang niya napagtanto ang lahat ng nawala sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, may nakapansin kay Chuling na nakatayo doon at sumigaw sa gulat. Sino yan? Bago pa man may makakilos, bumigay na ang lakas ni Chuling. Bumagsak siya sa lupa at hinimatay. Ngunit bago mawala ng malay, mahina siyang bumulong. Bailan Pik, Luyi, ako siling. Patakbong lumapit sa kanya ang babaeng disipulo, ngunit isang matalas na boses ang biglang pumigil sa kanya. Huwag kang kikilos, kapwa Daoist. Nang tumingala ang babaeng disipulo, nakita niya si Lijayan na bumababa mula sa itaas. Maganda ang kanyang paglapag at sinabing, kapwa Daoist, hinabol ko ang masamang nilalang na ito hanggang dito. Wala akong intensyon na bastusin ang kadakilaan ng Great Dao Sect. Aalisin ko agad ang basurang ito. Iniunat ni Lijayan ang kanyang kamay patungo kay Chuling, ngunit agad na binunot ng babaeng disipulo ang kanyang espada at hinarangan ang kanyang daan. Hindi ganyan kabilis. Dahil binanggit niya ang pangalan ng isa sa mga miyembro ng sekta ko, babalik ako para kumpirmahin ito. Kung sasabihin niyang hindi niya ito kilala, saka mo lang siya maaaring kunin. Humarap siya sa isa pang disipulo at nag-utos, bantayan mong mabuti. Huwag mong hayaang kunin niya siya bago ako bumalik. Tumango ang disipulo. Naintindihan ko. Sa Bailan Peak, tumayo ang babaeng disipulo sa labas ng kwarto ni Liu Ye at malakas na sumigaw. Junior brother Liu Ye, isang babaeng nag-aangking. Si Chuling ay bumagsak sa labas ng tarangkahan ng bundok. Tinutugis siya at malubha ang kanyang mga sugat. Kilala mo ba siya? Mula sa loob ay malamig na nagtanong si Liu Ye, sino? Sumagot ang disipulo, si Chuling. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot si Liu Ye, hindi ko siya kilala. Sumagot ang babaeng disipulo, dahil hindi siya kilala ni Junior brother, hindi na kami makikialam. Maring inulit ni Liu Ye. Sabi ko hindi ko siya kilala. Naintindihan ko. Paalam. Sabi niya bago umalis. Sa loob ay nagtanong ang system kay Liu Ye. Balak ba talaga ni Master na hayaan siyang mamatay? Kalmadong sumagot si Louie, nakalimutan mo na ba kung paano niya ako tinrato sa nakaraang buhay ko? Saka, hindi naman siya mamamatay. Sa labas ng tarangkahan, bumalik ang babaeng disipulo kay Lijian at ipinaalam sa kanya, sinuri ko na ang sitwasyon. Hindi siya kilala ng disipulo ng ating sekta. Maaari mo na siyang isama. Ngumisi si Lijian. Gaya ng inaasahan ko, ang dakilang Dao Sect ay isang haligi ng matuwid na landas. Paano ito makikisama sa isang demonyang tulad niya? Lumapit siya kay Chuling at sinabing, aalisin ko na siya agad, baka madumihan pa ang inyong marangal na lugar. Pero nang dadampi na sana ang kamay niya sa kanya, isang di nakikitang puwersa ang tumama na nagpayelo sa kanyang braso. Umungol si Lijian, sino ang nangahas? Isang makapangyarihang figura ang lumitaw. Siya si Bai Qiulan, ang kanyang ekspresyon ay malamig sa galit. Itigil mo ang iyong kamay. Agad na lumuhod ang mga disipulo sa paligid. Pagbati, Master Bai. Matigas na idineklara ni Bai Qiulan, hindi mo siya maaaring isama. Ikinuyom ni Lijian ang kanyang mga kamao sa galit. Ang maringal na Dao Sect ay bumabali sa salita nito.
Hindi iyan ang asal ng isang matuwid na paksyon. Nag-init ang ulo ng babaeng disipulo at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Walang galang, gusto mo bang malaman kung gaano katalim ang mga espada ng Great Dao Sect? Inilabas ni Ligean ang sarili niyang talim na may malamig na tawa. Hindi rin mapurol ang espada ko. Naghahanda ng umatake ang babaeng disipulo. Kung ganoon, ngunit bago pa siya makakilos, umatake si Bai Qiulan mula sa likuran, agad na pinayelo ang buong katawan ni Ligean. Sinabi niya sa isang walang emosyong tono, itapon ninyo ang bangkay. Ibabalik ko ang babaeng ito sa sekta. Dinala ni Bailan si Chuling sa ibang tirahan at nagmamadaling sinabi sa kanyang senior sister, pakiusap iligtas mo si Chuling. Inihiga niya si Chuling sa kama. Mukhang malubha ang sugat ng dalaga. Sinuri siya ng senior sister at sinimulang gamutin habang bumubulong. Paano siya nasugatan ng ganito kalubha? Napabuntong hininga si Bai Qiulan. Para na siyang bangkay. Anong pambihirang lakas ng loob ang nagpanatili sa kanya na kumapit sa buhay hanggang ngayon? Nagbigay ng tiwalang thumbs up ang senior sister. Huwag kang matakot. Hanggat may natitirang kislap ng buhay, maibabalik ko siya. Bahagyang yumuko si Bai Qiulan. May utang na loob ako sa'yo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagkamalay si Chuling. Sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata. Agad siyang bumulong, young master. Nang makitang gising na siya, nagmadaling lumapit si Bai Qiulan sa kanyang tabi. Linger, gising ka na. Lumingon-lingon si Chuling na may pagkalito. Sister Bai, nasaan ang young master? Tahimik na nagmamasid ang senior sister sa gilid, iniisip, sister, isang hamak na alilang babae ang nangangahas na tawaging sister si Qiulan. Mahinahong sumagot si Bai Qiulan, nasa secluded cultivation pa rin si Liu Yi. Hindi pa siya lumalabas. Balisa na sinabi ni Chuling. Kung gayon, ang young master ba ang humiling kay Sister Bai na iligtas ako? Maraming salamat Sister Bai, pero kailangan ko siyang hanapin. Umiling si Bai Qiulan. Hindi kailangang magmadali. Mag-focus muna sa pagpapagaling ng iyong mga sugat. Sa oras na lubusan ka ng gumaling, marahil ay tapos na siya sa kanyang seclusion. Ibinaba ni Chuling ang kanyang tingin. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa young master. Mali ang pagkakaintindi ko sa kanya sa lahat ng oras. Lumalabas na hindi niya sinusubukang pilitin ang sarili niya sa akin. Pinoprotektahan niya ako. Sister Bai, baka lahat tayo ay mali ang pagkakaintindi sa kanya. Ang senior sister na tahimik pa ring nakikinig ay halos. Sumabog ang isip. Pilitin ang sarili. Tayo. Diyos ko. Nakatuklas ba ako ng isang malaking iskandalo? Tinitigan niya silang dalawa ng may pagkabigla. Sakto namang sumulyap si Bai Qiulan sa kanyang direksyon. Agad na inalis ng senior sister ang kanyang tingin, nagkukunwaring walang alam. Lumapit si Bailan at magalang na sinabi, Senior sister, maaari ko bang hilingin na lumabas ka muna saglit? Mayroon akong ilang bagay na kailangang pag-usapan ni Linger. Ikinaway ng senior sister ang kanyang kamay. CJ, aalis na ako ngayon din. Mag-usap kayong dalawa hanggang gusto ninyo. Pagkalabas niya, bumalik ang tingin ni Bai Qiulan kay Chuling. Linger, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Sister Bai. Maaari mo akong tawaging Senior Bai. Noong kumalat ang lason sa katawan ko, ginawa lang ni Liu Yi ang hindi maiiwasang bagay na yon para iligtas ang buhay ko. Sa labas ng pinto, hindi pa pala talaga umalis ang senior sister. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pader at napasinghap. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi maiiwasang bagay? Ngunit napansin ni Bai Qiulan ang kanyang pakikinig at agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang maglagay ng sound barrier sa paligid ng silid. Kumunot ang noo ng senior sister sa pagkalito. Bakit hindi ko marinig ang anuman ngayon? Lentik, anong klaseng nakakagulat na iskandalo yon? Isipin mo, hinarangan niya talaga ako. Nagsimula ang kabanata 7 sa tanghali sa Balingpi. Mataas ang sikat ng araw sa langit, maningning na sumisikat sa ibabaw ng bundok. Sa sandaling ito, sa wakas ay natapos na ang seclusion cultivation ni Lewis. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumayo mula sa cultivation mat. Humikab ng may katamaran, inunat niya ang kanyang katawan at naglakad pasulong. Tutal, ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang eksena ay lumipat sa labas ng tirahan ni Lewis. Isang dalaga ang nakaluhod doon sa malamig na lupa. Siya si Chuling. Nakaluhod siya ng tuwid, hindi gumagalaw. Kalmado ngunit matigas ang kanyang ekspresyon. Malinaw na matagal na siyang nakaupo rito. Sa isipan ni Lewis, tumugon ang kanyang system. Ipinapaalam sa kanya ng system na napakatagal na niyang naghihintay sa labas at tinatanong kung gusto niyang lumabas para tingnan siya. Walang emosyon ang mukha ni Lewis. Malamig siyang sumagot na hindi na kailangan. Sabi niya, hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa nito sa kanya sa nakaraang buhay niya. Sa sandaling pumasok si Chuling sa kanyang isipan, isang imahe ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang mukha niya, ang malupit at masamang ngiti na iyon, ang ngiting suot niya noong siya ay nag-agaw buhay. Bahagyang ikinuyom ni Lewis ang kanyang kamao. Iniisip niya na kung sino man ang kayang magtaksil ng isang beses ay kayang gawin ulit iyon. Sa kanyang paningin, ang mga babae ay nagpapabagal lamang sa cultivation. Sa buhay na ito, cultivation lang ang tanging mahalaga sa kanya. Wala nang iba pang mahalaga. Sa labas ng bahay, patuloy na nakaluhod si Chuling. Manhid na ang kanyang mga binti, pagod ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw.
Sa loob ng kanyang puso, tahimik siyang nagsasalita. Naniniwala siya sa young master. Naniniwala siyang kung magtitiis siya ng taos puso at maghihintay, isang araw ay patatawarin siya nito. Hindi nagbabago ang kanyang determinasyon. Nagbago ang eksena. Ngayon ay narating natin ang Crimson Cloud Peak. Sa loob ng teritoryo ng Great Dao Sect, mayroong 9 na pangunahing tuktok at 72 na mas maliliit na tuktok. Kabilang sa mga ito ang Bailing Peak at Crimson Cloud Peak. Sa tuktok ng Crimson Cloud Peak, isang dalagang puno ng galit ang nagsasanay ng kanyang maikling routine. Ang kanyang mga galaw ay elegante, marangal, at napakagrasyosa. Bawat galaw ay dumadaloy ng mahinahon na parang tubig. Sa unang tingin, para siyang sumasayaw sa halip na nagsasanay. Sa bawat hakbang, tila sumusunod maging ang hangin sa kanyang mga galaw, marahang umiikot sa kanyang katawan. Hindi malinaw kung ang mga galaw na ito ay may tunay na kapangyarihang pumatay o wala. Mukha siyang maganda, marilad, ngunit mapanganib. Hindi siya nag-iisa. Mula sa likod ng isang malaking bato, may isang taong lihim na nagmamasid sa kanya. Mukhang hindi niya namamalaya na nagkaroon siya ng stalker, isang mahiyating binata. Ang pangalan niya ay Ling Wuxiang. Karamihan ay tinatawag siyang Ling. Si Ling ay lubos na nabighani. Pinapanood niya ang kanyang mga galaw nang hindi kumukurap, ang isip niya ay lubos na nahalina. Sa paano man, kahit ang galit niya ay tila maganda sa kanyang paningin. Nang mag-iisip pa sana siya, isang matinis na tunog ang pumunit sa hangin. Isang lumilipad na espada ang biglang tumama sa kanyang pinagtataguan at bumaon sa bato sa harap niya. Napasinghap sa gulat si Ling, napagawa ng hindi sinasadyang ingay. Itinigil ng dalaga ang kanyang mga galaw at nagsalita ng mahinahon, ang kanyang tono ay kakaibang kalmado. Nagtanong siya kung sino ang nagtatago roon. Nag-alinlangan sandali si Ling bago lumabas mula sa likod ng bato. Kasabay nito, lumundag pasulong ang babae gamit ang isang magaan na galaw at lumapag mismo sa harap niya. Nagmamadaling pinagsalikop ni Ling ang kanyang kamao at binati siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ling Wuxiang, tinatawag siyang Junior Sister Heng Ling. Ipinaliwanag niya na siya ang bagong hirang na head disciple ng Crimson Cloud Peak. Kahit na mukhang iritado at mataray ang mukha ni Hang Ling, sa paningin ni Ling, napakaganda niya. Muling nagsalita si Hang Ling, ang boses niya ay nakakagulat na malambing. Sabi niya, alam niya ang pangalan nito. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga alaala. Naalala niyang narinig na ang pangalang ito noon pa. Noong tinanggihan ni Senior Brother Lewis ang posisyon bilang banal na anak ng Great Dao Sect, ang lalaking ito ang nagmana ng papel na iyon. Sa hinaharap, umakyat siya hanggang sa ikawalong langit. At sa huli, namatay siya habang nakikipaglaban sa gitna ng madilim na kaguluhan. Sa kanyang puso, kinikilala niya na dapat siyang ituring na isang tunay na bayani. Nanatili si Ling sa kanyang postura ng pagbati, ngumingiti ng alanganin. Sabi niya, nasaksihan niya lang ang teknike na kanyang sinasanay at pinuri ito bilang napakaganda. Nagtanong siya kung maaari siyang makatanggap ng ilang gabay mula sa kanya. Bahagyang tumawa si Hang Ling at huminga ng malalim. Taglay ang aura ng lubos na kataasan, sinabi niya rito na hindi ito tapat sa kanya. Ang isang salitang iyon ay may ginising sa loob ni Ling. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing kahit mas bata ito sa kanya, nagsasalita ito ng may labis na kayabangan. Idinagdag niya na kung siya ba ay katapat nito o hindi ay malalaman lamang pagkatapos nilang subukan. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Hang Ling ang kanyang movement teknike at lumitaw na napakalapit sa mukha nito. Bahagyang nakangiti, may iminungkahi siyang iba. Sinabihan niya itong puntahan at hamunin muna si Lewis. Kung matatalo niya si Lewis, saka siya maaaring bumalik at makipag-spar sa kanya. Ang biglaang paglapit na iyon ay lubos na ikinataranta ni Ling. Mabilis siyang umatras, namumula ang kanyang mukha. Nagtanong siya kung sino si Lewis at sinabing wala siyang galit dito. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang hamunin ang isang taong wala siyang alitan. Kahit paano, ipinapakita nito na hindi puro bugso ng damdamin ang pag-isip ni Ling. Mayroon pa rin siyang katinuan. Nang makita ito, bahagyang gumaan ang loob ni Ling. Huminga siya ng malalim at umupo sa isang malapit na sanga ng puno. Ipinaliwanag niya na si Lewis ang dahilan kung bakit siya pinarusahan ng kanyang master at ipinadala sa Solar Tree Confinement sa Crimson Cloud Peak. Lumapit si Ling, hinihinaan ang kanyang boses. Tinanong niya ito kung ano ba talaga ang ginawa ni Lewis. Ipinikit ni Hang Ling ang kanyang mga mata. Sumang-ayon siyang sabihin kung paano nagsimula ang lahat. Sabi niya, nagsimula ang lahat sa araw na sinipa niya ang pinto ni Lewis. Nagpapatuloy ang kwento. Hindi malinaw na ipinakita ang mga detalye, ngunit pagkatapos niyang ikwento ang kanyang panig, isang buong oras na ang lumipas. Isang oras makalipas, ang ekspresyon ni Ling ay nababalot ng galit. Sumabog siya sa galit, sinasabing ang kwento ay kasuklam-suklam at nakakadiri. Ang marinig lang ito ay nagpapakulo na ng kanyang dugo. Kinu-question niya kung paano naging karapat-dapat ang isang tulad ni Lewis na tawaging senior brother nito. Biglang tumayo si Ling at nagsimulang maglakad palayo sa galit. Sinabihan niya si Heng Ling na maghintay lang doon. Ipinahayag niya na maghihiganti siya para sa kanya. Una, tatalunin niya si Lewis. Pagkatapos, pipilitin niya itong humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig ito, nabalisa si Heng Ling.
Nag-aalangan siya at sinusubukang pigilan siya, sinasabing hindi niya talaga kayang talunin si Luis. Pero hindi tumigil si Ling. Sumisigaw siya na nakapagdesisyon na siya. Kung hindi niya tuturuan ng leksyon si Luis ngayong araw, hindi siya karapat-dapat na tawaging head disciple. Bumalik ang eksena kay Luis. Talagang naging fanatic na siya sa cultivation. Katatapos lang niyang mag-cultivate, at ngayon ay nakaupo na naman siya. Nang magsimula na siyang mag-focus, naramdaman niyang may pumasok sa kanyang bakuran. Minulat niya ang kanyang mga mata at nagtanong kung sino ang nasa labas. Isang matatag na boses ng lalaki ang sumagot ng isang pangalan, Ling Wuxiang. Nang marinig ang pangalang iyon, isang alaala ang lumitaw sa isipan ni Luis, isang arena, isang matinding labanan. Sa lohikal na pag-uusap, ang una nilang pagkikita ay dapat nangyari sa Alsak Disciple Tournament. Malinaw na naaalala ni Luis na siya ang kampiyon, habang si Ling ang runner-up. Naglakad si Luis at binuksan ang pinto. Kinumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Ling at magalang na nagtanong kung bakit naparito si Senior Brother Ling sa Crimson Cloud Peak ngayon. Nagulat si Ling. Nagtanong siya kung kilala siya ni Luis. Kalmadong sumagot si Luis na. Pinuri niya si Ling, sinasabing lumalabas pa ang pangalan nito sa mga kwento. Tumpak niyang sinabi na pumasok si Ling sa sekta 2 buwan at 12 araw na ang nakalipas at nakondense ang Heavenly Core sa unang araw pa lang. Tinawag niya itong kahanga-hanga. Nang marinig ito, hindi na malayang napatuwid ang dibdib ni Ling. Sabi niya, hindi inaasahang matalas ang mga mata ni Luis, pagkatapos ay itinuwid niya ito ng bahagya, ipinapaliwanag na 2 buwan at 11 araw pa lang. Nasayang ang unang araw sa mga proseso ng pagpasok. Masigasig na tumango si Luis at nagpatuloy sa pagpuri sa kanya, tinawag na kahanga-hanga ang kanyang talento, at sinabing napakahalaga niya sa dakilang sekta ng Dao. Biglang natauhan si Ling. Galit niyang tinuro si Luis at inutusan siyang alisin ang ngiti sa kanyang mukha. Inakusahan niya si Luis na sinusubukang lokohin siya. Ipinahayag niya na naparito siya para magbigay ng hamon. Agad na tumahimik ang paligid. Bahagyang lumalim ang ngiti ni Luis. Tinanggap niya ang hamon ng walang pag-aalinlangan, sinabing matagal na rin siyang nababagot. Pareho silang lumabas. Agad na binunot ni Ling ang kanyang espada at sumugod. Ipinahayag niya na hindi siya magpipigil at sinabihan si Luis na maghanda. Isang mapanganib na hiwa ang kumislap sa hangin. Kalmadong tumabi si Luis at hinarang ang espada gamit lang ang 2 daliri. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Ling. Naglabas si Luis ng bahagyang aura habang tinitipon ang lakas sa kanyang kamao at sumugod. Kalmado siyang humingi ng paumanhin sa kanyang gagawin. Naggitngit ang mga ngipin ni Ling at sinubukang humarang gamit ang kanyang espada dahil nakaramdam siya ng panganib. Ngunit bago pa siya makakilos, nawala si Luis. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Luis sa kanyang likuran at nagpakawala ng malakas na sipa sa kanyang likod. Napasigaw si Ling habang lumipad ang kanyang katawan, bumagsak ng una ang mukha ilang hakbang ang layo. Walang nakamamatay na sandata, walang pagpapakawala ng aura. Ngunit kumpleto ang kahihiyan. Kalmadong tumingin si Luis sa kanya at sinabing sapat na siguro ito. Ngunit matigas ang ulo ni Ling. Tumayo siyang muli, nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Humihingi siya ng isa pang round. Sa pagkakataong ito, binunot niya ang kanyang espada ng buong seryoso. Inactivate niya ang Crimson Cloud Sword Art. Pumwesto siya sa tamang fighting stance, naghahanda para sa isang tunay na laban. Muling inattack ni Ling si Luis. Sa kanyang isipan, sigurado si Ling sa isang bagay. Sa pagkakataong ito, hindi makakaiwas si Luis, ngunit ang pag-isip na yon ay isang ilusyon lamang. Sa sumunod na kilos, walang kahirap-hirap na dumaan si Luis sa tabi ni Ling, kaswal lang. Ganap na sumablay ang atake. Nanlaki ang mga mata ni Ling sa hindi paniniwala. Hindi niya matanggap ang nangyari. Naging hindi pantay ang kanyang paghinga, may bakas ng takot na lumitaw sa kanyang mukha. Bago pa man siya makakilos, ang kamao ni Luis ay papalapit na sa kanya. Kalmadong nagsalita si Luis. Tumingin kang mabuti. Isang beses ko lang itong ipapakita. Ang braso ni Luis ay sumugod na parang kidlat. Sa isang iglap, dumakma ang kanyang kamay sa kwelyo ni Ling. Nanliit ang mga balintataw ni Ling. Nabulalas niya, nang hindi sinasadya na sobrang bilis ni Luis. Ngunit bago pa matapos ang kanyang mga salita, hinawakan siya ni Luis sa kwelyo at marahas na pinaikot, itinapon siya na parang basahan. Kasabay nito, isang pulang-pula na aura ang sumabog mula sa katawan ni Luis. Sa kabilang banda, itinarak ni Ling ang kanyang espada sa lupa. Kumaskas ang kanyang mga paa sa lupa habang dumudulas pa atras, halos hindi mapanatili ang kanyang balanse. Pagkatapos ay tumayo si Luis ng tuwid, kalmado at nangingibabaw, na parang isang tunay na sigma mele. Tiningnan niya si Ling at kaswal na nagtanong kung kumusta yon at kung gusto pa niyang magpatuloy. Halatang natinag na ngayon si Ling. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses habang inaamin na sa husay, mas mababa siya, ngunit malakas ang kanyang kakayahang umunawa. Bahagyang itinaas ni Luis ang kanyang ulo. Oh, ano ang ibig sabihin ni Senior Brother? Biglang naglunsad ng isa pang atake si Ling. Sumisigaw siya na naunawaan na niya ang ikalawang anyo ng Kixia Sword Art. Humawi ang kanyang espada, sinira ang lupa habang ang atake ay sumusugod kay Luis sa nakakatakot na bilis. Kumalat ang mga bitak sa lupa.
Lumipad ang alikabok sa lahat ng dako. Ngunit nanatiling kalmadong nakatayo si Lewis. Pinapanood lamang niya ang papalapit na atake. Pagkatapos, sa seryosong tono, nagsalita siya. Talagang magaling ang persepsyon ni Senior Brother. Sa sumunod na sandali, iwinasiwas ni Lewis ang kanyang kamay na parang talim. Humiwa sa hangin ang kanyang palad. Ang paparating na atake ng espada ay agad na nadurog, ganap na nawasak. Nang makitang basta na lang binura ang kanyang pinakamalakas na galaw, lubos na nagulat si Ling. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Nanatiling dilat ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Bahagyang yumuko si Lewis. Inilahad niya ang kanyang kamay bilang pagbati at nagtanong kung maaari na ba nilang tapusin dito. Huminga ng malalim si Ling. Yumuko siya at sinuklian ang pagbati. Inamin niya ang kanyang pagkatalo. Kinikilala niya na mas malakas si Lewis at sinabing ang mga tagumpay ni Lewis sa hinaharap ay tiyak na hihigit sa kanya. Bahagyang ngumiti si Lewis. Sinabi niya kay Ling na huwag mag-alala. Sa hinaharap, kung may magtanong, sasabihin niyang nakipaglaban siya kay Senior Brother ng 1-0 round at pahirapang nanalo. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Ling. Pinuri niya si Lewis bilang isang mabuting tao at sinabing alalahanin niya ito. Pagkatapos ay tumalikod siya para umalis, nagpaalam at sinabing magkikita silang muli. Habang paalis si Ling, biglang tumakbo si Chuling na nagmamadali. Nandito siya para makita si Lewis. Masaya siyang sumigaw at sinabing sa wakas ay lumabas na si Senior Brother. Lumingon si Ling sa kanya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Talaga bang napakaraming dilag sa Biling Peak? Gayunpaman, walang balak si Lewis na makipagkita kay Chuling. Walang pag-aalinlangan, isinara niya ang kanyang pinto. Umalinggaw ang tunog sa patio. Natigilan si Chuling sa kanyang kinatatayuan. Tahimik siyang nakatayo roon, lubos na natulala. Dahan-dahan, lumuhod siyang muli. Puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Mahina siyang nagtanong kung bakit isinara na naman ni Senior Brother ang pinto. Lumapit si Ling at kinausap siya. Sinabi niya sa kanya na mahalaga ang dignidad ng isang babae. Marami pang iba dyan. Dahil ayaw kang makita ni Lewis, bakit ka pakakapit sa isang puno? Lalong lumalim ang pagsisisi ni Chuling. Namula ang kanyang mga mata habang marahan siyang nagmamakaawa, nagtatanong kung hindi ba maaaring buksan ni Senior Brother ang pinto at tingnan si Ling kahit isang beses lang. Sinubukang baliwalain ni Ling ang sitwasyon. Tumalikod siya at umalis. Bumuntong hininga siya, iniisip sa sarili na sayang. Maganda siya, pero sa kasamaang palad ay bulag. Siya, si Ling Wuxiang, ay napakakisig at gwapo, ngunit binaliwala lang siya nito. Ang eksena ay bumalik sa Crimson Cloud Peak. Ang galit na dalaga ay nagsasanay pa rin ng kanyang espada. Dumating si Ling. Sinabi niya kay Hengling na natalo siya. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Hengling at bahagyang ngumiti. Sinabi niyang nasabi na niya na hindi niya matatalo si Lewis. Umupo si Ling sa isang piraso ng kahoy. Inamin niya na si Lewis ay talagang mabuting tao at hindi kasing sama ng kanyang inilarawan. Ipinatong ni Hengling ang parehong kamay sa kanyang baywang at suminghal. Sinabi niya na mabuti ang pakikitungo ni Lewis sa mga lalaki, pero sa mga babae, hindi yon tiyak. Tinaasan ni Ling ng kilay at tinanong kung ganoon ba niya kakilala si Lewis. Binanggit niya na nakakita siya ng isang dalaga na nakaluhod sa harap ng pinto ni Lewis, ngunit isinara ni Lewis ang pinto at tumangging lumabas. Nagulat si Hengling. Isang dalaga? Tinanong niya kung ano ang itsura nito at kung ano ang pangalan niya. Sumagot si Ling na napakaganda nito. Naalala niyang narinig niya itong tinawag ang sarili na Ling o katulad noon. Nayanig ang puso ni Hengling. Si Chuling, bumalik talaga siya. Naging magulo ang kanyang mga iniisip. Iniisip niya kung paano ito haharapin. Sinabi niya sa kanyang sarili na huwag magselos. Bakit naman siya magsiselos? Kalokohan yon. Paano siya posibleng magselos dahil kay Liuye? Kasabay nito, nagdilim ang ekspresyon ni Ling. Isang nakakatakot na bagay ang kanyang napagtanto. Hindi maaari. Babae rin ba siya ni Liuye? Kung ganoon, huwag ninyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magino sa kanya. Biglang tumayo si Ling. Hinamon niya si Hengling. Sinabi niyang tinupad na niya ang kanyang pangako na hamunin si Liuye, kaya ngayon dapat siyang makipag-spar sa kanya. Nag-alinlangan si Hengling. Ipinunto niya na hindi niya natalo si Liuye. Walang pakialam si Ling. Sinabi niyang hinamon niya si Liuye para sa kanya, kaya dapat siyang managot. Tinitigan siya ni Hengling saglit. Pagkatapos ay pumayag siya. Sinabi niyang oras na para pasukuin siya sa kanyang kahibangan. Namula ang kanyang mga mata sa galit. Nauna siyang sumugod. Idineklara niyang hindi siya magpipigil tulad ng ginawa ni Liuye. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Sa bundok, kumalat ang mga shockwave sa tuktok. Desperadong sinasabi ni Ling sa kanya na dahan-dahan lang, ngunit hindi nakikinig si Hengling. Makalipas ang kalahating oras, kaawa-awa ang kalagayan ni Ling. Namamaga ang kanyang mukha. May pasa ang kanyang mga pisngi. Bugbog sarado siya na halos hindi na makatayo. Malamig siyang tiningnan ni Hengling. Sinabi niya sa kanya na huwag nang guluhin muli ang kanyang paglilinangsa. Hinaharap at inutusan siyang umalis. Umiiyak si Ling habang pasuray-suray na umaalis. Sumigaw siya sa desperasyon, nagtatanong kung lahat ba sa Biling Peak ay halimaw. Bakit mas malupit pa ang isa kaysa sa isa? Nanumpa siya na babalik siya balang araw. Kumunot ang noo ni Hengling.
Bumalik ang kanyang isipan kay Chuling. Bakit bumalik si Chuling? Nagpasya siyang kailangan niyang tingnan. Pagkakakulong. Sino ang may pakialam sa pagkakakulong? Samantala, pabalik sa Biling Peak, nakaluhod pa rin si Chuling sa labas ng kwarto ni Lewis. Nanginginig ang kanyang katawan. Labis ang kanyang pagsisisi. Patuloy siyang mahinang humihingi ng tawad, sinasabing kasalanan ni Linger at mali si Linger. Humihina ang kanyang boses. Dahil sa gutom at uhaw, tuluyan nang nawalan ng lakas. Bumagsak siya sa may pintuan. Dahil sa pagbagsak, bumukas ang pinto. Balisang sumilip si Chuling sa loob at tinawag ang kanyang senior brother. Ngunit nang tumingin siya sa loob ng silid, walang tao. Nanlumo siya. Namutla ang kanyang mukha habang bumubulong sa gulat. Nawawala si senior brother. Nagsimula ang kabanata sa pagdating ni Hongling para puntahan si Chuling. Bahagyang nagulat si Chuling nang makita si Hongling na nakatayo doon. Nagsalita si Hongling sa napakatigas na tono at sinabing, umalis na si Liu Yi. Kaya bakit ka pa nakaluhod dito? Hindi na siya babalik. Ngunit si Chuling ay nalulunod sa pagsisisi. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha ng pagsisisi mula sa kanyang mga mata. Humarap siya kay Hongling at sinabing, kahit na wala ang young master sa sekta ngayon, magpapatuloy ako sa pagluhod dito hanggang sa araw na bumalik siya. Nagalit si Hongling. Hinawakan niya ang kamay ni Chuling at sinubukang itayo siya, sinasabing, dapat kang tumigil sa pagluhod at tumayo. Tayo ay mga babaeng cultivator. May dignidad din tayo. Bakit mo pinapahiya ang sarili mo ng ganito? Ngunit iwinaksi ni Chuling ang kamay ni Hongling at umiyak, Sister Hongling, nagkamali ako. Napakalaki ng pagkakamali ko. Nilason ko ang young master. Ang parusang ito ang nararapat sa akin. Sakto namang dumating si Master Bai. Pagdating niya, marahan siyang nagsalita kay Chuling. Ang nangyari ay nasa nakaraan na. Mula ngayon, dapat tayong magsimulang muli. Hindi mo dapat patuloy na sisihin ang iyong sarili, ngunit hindi pa rin makalimot si Chuling sa nakaraan. Matatag siyang umiling at sinabing, ang Heavenly Rigidity Poison ay hindi kailanman maaaring ganap na maalis. May bahagi nito na mananatili sa kanyang katawan magpakailanman. Napakahirap itong gamutin. Nang marinig ito ni Hongling at Master Bai, pareho silang nagulat. Tanong ni Hongling na hindi makapaniwala, ibig mong sabihin nasa loob pa rin ng katawan ni Liu Ye ang Heavenly Poison at mananatili ito roon ng permanente. Naguguluhan siya. Muling nagsalita si Master Bai, binabanggit ang Perfect Returning Origin Pill. Sa sandaling marinig ni Chuling ang tungkol sa tableta na iyon, lalo pang lumalim ang kanyang pagsisisi. Mas maraming luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata habang sinasabi niya. Kaya ibig sabihin, hindi sinadyang inumin ni Liu Yi ang Perfect Returning Origin Pill. Iyon ay dahil sumiklab ang Heavenly Rigidity Poison at inubos ang kapangyarihan nito. Nang marinig ito, napuno rin ng luha ang mga mata ni Hongling. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang humingi ng tawad. Senior brother, patawad. Malalim na napabuntong hininga si Master Bai at sinabing, gaano tayo lahat nagkamali tungkol kay Louis. Pero nasaan ka na nga ba ngayon? Paglipat ng eksena. Lumipat ang eksena sa likod ng mga bundok ng Great Dao Sect. Doon, si Louis ay kalmado at payapang nagpapalakas. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa pagpapabuti ng sarili, hindi sa mga babae. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ulitin ang parehong pagkakamali. Ang tanging focus niya ay ang cultivation. Sa pamamagitan ng system, minomonitor ni Louis ang tatlong babaeng bida. Sabi ng system, Master, lahat sila ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Malamig na sumagot si Liu Ye, hayaan mo sila. Tahimik dito. Dito ako magpapalakas. Naintindihan ko na ngayon. Ang mga babae, sunod-sunod, ay mga hadlang lahat sa aking landas patungo sa Dao. Ang ating bida ay nasa tamang landas na sa wakas. Diretso. Walang sagabal. Ngunit hindi mapakali ang system at nagtanong, gaano katagal balak manatili dito ng Master? Hindi ito pinansin ni Liu Ye. Sumabog ang gintong enerhiya mula sa kanyang katawan habang siya ay ngumingiti at nagsasabing, bago magsimula ang kompetisyon ng mga disipulo sa Disyembre. Aabutin ko ang 13 antas ng Origin Core Realm at magkakaroon ng kwalifikasyon para makapasok sa Great Dao Treasure Pavilion. 3 buwan makalipas, 3 buwan ang lumipas. Magsisimula na ang kompetisyon ng mga disipulo. Maraming disipulo ang lumilipad patungo sa arena sakay ng kanilang mga espada. May nag-anunsyo, ang Order Peak Master of All Peaks ay pinamumunuan ang 92 henerasyon ng mga disipulo upang magtipon sa Great Dao Terrace. Si Liu Yi ay lumipad din patungo sa Belem Peak, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Ngunit bigla siyang huminto. Napako ang kanyang tingin sa tatlong figura. Sila ay walang iba kundi sina Hongling, Chuling at Master Bai. Natahimik si Liu Ye. Sa sandaling iyon, lumingon si Chuling. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Young Master, tawag niya. Hindi sumagot si Liu Ye. Bigla, tumakbo si Hengling palapit sa kanya at humingi ng tawad. Senior brother, patawad. Nagmamadali ring lumapit si Chuling para humingi ng tawad. Sumigaw si Master Bai na humihiling kay Liu Yi na huminto. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Nagbulungan ang mga disipulo sa gulat. Anong nangyayari? Dalawang napakagandang babae ang humihingi ng tawad sa isang lalaki ng sabay. Ang usapan ay nakakainis kay Liu Yi.
Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang matatag niyang sinabi, umalis kayo. Lubos na natigilan ang mga disipulo. Talagang sinabihan niya ang tatlong diyosa na umalis. Ang angas tingnan ni Liu Ye. Nagkuyom ng kamao si Hongling sa galit. Tumingin siya sa likod at sinabing, kung gusto mo. Akong mawala, sige. Aalis na ako. Umalis siya. Tumalikod din si Master Bai, halatang galit. Pagod na ako. Kaya alis na ako. Hindi siya makapaniwala sa naging katapangan ni Liu Yi. Si Chuling na lang ang natira. Humakbang siya palapit at mahinang sinabi, Young Master, ako, ngunit bago pa siya makatapos, isang grupo ng mga disipulo ang lumuhod sa harap ni Liu Yi at yumuko ng malalim. Bayani, isang huwaran para sa aming henerasyon. Tanggapin mo sana ang aming pagyuko. Sa wakas ay naintindihan na nila. Baliwalain ang mga babae, sumulong, magsanay ng mabuti. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses. Lahat ay pumunta sa kani-kanilang pwesto. Lahat ng disipulo ay nagpunta sa arena. Sumunod ang isa pang anunsyo. Susunod, salubungin natin ang Vice Sect Master. Isang matandang lalaki ang pumasok sa arena, medyo kalbo, nakasuot ng bilog na salamin, puno ng otoridad. Sinimulan niya ang kanyang mahabang talumpati tungkol sa dao. Tamad na naghikab si Liu Yi at bumulong, kahit ang burokratikong tono ay parehong-pareho sa nakaraang buhay ko. Sana mas huli akong dumating. Sa wakas, inanunsyo ng Vice Sect Master. Ang kompetisyon ay susunod sa single elimination format. Ibigay niyo ang lahat. Huwag maging duwag. Ipinapahayag kong opisyal nang nagsimula ang ika-72 kompetisyon ng mga disipulo. Nagsimula na ang mga laban. Isang magandang babae ang pumasok sa arena. Ilang mga disipulo ang walang hiyang nakatitig sa kanyang mga binti, pero si Liu Yi ay hindi man lang tumingin. Napansin ito ni Hongling at naguluhan ang isip. Nagsimula na ang mga laban. Tinalo ni Hongling ang kanyang kalaban sa isang sipa, na nagpatalsik sa kanya palabas ng entablado. Inanunsyo ng Vice Sect Master ang kanyang pagkapanalo. Susunod, si Chuling naman. Bago umakyat sa entablado, lumapit siya kay Liu Yi at sinabing, Young Master. Sumali na ako sa Great Dao Sect. Puno pa rin ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Umakyat siya sa entablado habang nakatingin pa rin kay Liu Yi. Pinuri ng mga disipulo ang kanyang ganda. Inasar siya ng kanyang kalaban. Junior sister, sapat na ang pagpapahiya mo sa iyong sarili. Bakit mo pa rin ipinagsisiksikan ang sarili mo sa kanya? Tumigas ang ekspresyon ni Chuling. Matatag siyang sumagot, salamat sa iyong pag-aalala, senior sister. Para sa akin, ang Young Master ay isang nilalang na mas mahalaga pa sa Dao mismo. Sumabog sa galit ang kalaban. Kalokohan. Bubugbugin kita hanggang sa magising ka sa katotohanan. At doon nagtatapos ang kabanata. Kung gusto nyo ang susunod na kabanata, malapit nang lumabas ang video. Hanggang sa muli, mag-like, subscribe, at mag-iwan ng magandang komento. Magkita tayo sa susunod na video. Paalam!